Tumulong ka na. Tumulong ka. Hindi pwede. Nakasara ang kandado sa paa. Kailangan... Nasaan ang tao? Paano na ginawa iyon kanina? Bilang kapwa mahika, ako, ay hindi talaga makaintindi ng kanyang pamamaraan. Ayos lang ba, ate? Kung ako ang pag-aaralan ng ilang buwan, kaya ko rin. Kung sana ay makuha siyang mag-perform, nagsusulong ng koponan ng kumpanya na dumalo sa palabas bukas. Baka sakaling magkaroon tayo ng pag-asa. Sayang. Guro, nakaipon na ako para sa bayad sa surgery sa susunod na linggo. Sapat na ang naipon ko. Guro. 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 Ikaw. Si Lucien ba? Wala nang oras. Wala na akong oras. Ang daraing hinaharap, kailangan mong maglakad mag-isa. Nasa Magic Company ka ba? Kamusta na ang ginagawa mo? Hindi naman problema makakain. Guro, huwag kang mag-alala sa akin. Teka lang, ngayong gabi, nang nag-perform ako sa isang pribadong gig, nakilala ko ang anak na babae ng boss ng kumpanya, pero nakasuot ako ng maskara. Dapat hindi niya ako nakilala. Ayos, ayos. Lucien, tinanong kita, kung sakaling makatagpo ka ng problema sa hinaharap, anong gagawin mo? Problema. Master, naiintindihan ko na. Gusto mong iparating na dapat akong manatiling kalmado. Mas gugustuhin kong magdusa ng maliit na kawalan. Kailangan din magpasensya sa iba. Huwag kailanman ipakita ang sariling kakayahan. Ikaw, guro. Anong sabi ninyo? Ikaw. Anong kinaiinisan mo? Ang kakayahan mo ay katulad ng sa iyong ama noong kabataan niya. Halos magkapareho. Kahit, minsan pa nga'y mas magaling pa siya sa kanya. Tandaan mo, may hininga pa ang tao. Sa mundong ito, ikaw lang ang may karapatang gumawa ng iba. Kung sino man, manggahas na magmalaki sa iyong noo. Dahil doon, bigyan mo siya ng isang malakas na sampal. Ganoon ba? Lucien, nag-aral ka sa akin ng mahika. Ilan ng taon? 18 na. Kamusta ang iyong natutunan? Marami pa akong hindi naiintindihan, guro, mali. Ikaw ay walang kapantay sa mundo. Ang mga itinuro ko sa iyo, kahit ako mismo, ay hindi pa natutunan. Sige na. Lumabas ka sa pintuang ito. Ikaw, ay ang Diyos ng mundo ng mahika. Guro. Lucien, kung ayaw mo nang magtrabaho, umalis ka na lang ng maaga. Anong mahalagang araw ngayon? Nakalimutan mo ba? Bilisan mo at pumunta ka sa kumpanya. Ako ay isang magician. Mahika. Ito ay isang disguise na itinuro sa akin ng guro. Ang aking tunay na pagkatao ay manggagaway. Sampung minuto na lang. Magsisimula na ang palabas. Mabilis ang mga kamay at paa. Oo. Bilisan. Kamusta ang paghahanda? Normal lang. Ganito na ang oras. Hindi pa dumating si Ginoong Wang. Siya ang aming unong magician. Hindi pwedeng wala siya. Kaya, tatawagan ko ulit siya para mag-remind. Suriin ulit ang mga props. Kailangan itong kumpirmahin bago umakyat sa entablado. Okay, magandang babae. Anong tinitingin-tingin mo? Ikaw, isang maliit na estudyante. Gusto mo bang maging palaka na kumakain ng swan? Kapag tinitingan mo ang ate ko, mag-ingat ka, baka tanggalin ko ang mga mata mo. Talagang nagmamalasakit ka sa ate mo.
Hindi maganda, hindi maganda, hindi maganda. Nagkaroon ng aksidente si Ginoong Wang. Ano? Anong nangyari? Ginoong Dalaga. Pasensya na. Bakit ganito? Ngayon, si Ginoong Wang ay nasaktan. Ang aming koponan. Sino pa ang makakapalit sa kanya na magpapakita? Anong nangyayari sa kumpanyang ito? Sila na nga ang humihingi sa amin na mamuhunan. Anong oras na? Bakit hindi pa nagsisimula? Mababawasan ang oras, Ginoo. Ate, hayaan mo akong gawin ito. Sige, ikaw ang katulong ni Ginoong Wang. Sa puntong ito, ikaw lang ang makakagawa nito. Huwag kang mag-alala. Iisin ko ang isang perpektong palabas na magpapahanga sa mga namumuhunan. Ayos, magandang sinabi. Kaya, sino ang magiging katulong niya? Sino bang magician ang may ganitong kabagal? Kung hindi dahil sa atin, mabait ang Binang. Matagal na siyang pinalayas. Lugan. Dumating ka. Ako. Ate, isang alagad lang siya. Paano siya? Maging katulong ko sa entablado. Kung sakaling masira ang palabas, paano ang mangyayari? Basta't maging katulong lang. Ayos lang iyon. Tama na. Wala nang oras. Maghanda ka na. Sabay na sa stage. Ay. Binababalaan kita. Huwag mo akong iuurong. Nandun siya. Hindi ka kaibigan. Medyo may laman ito, mga kaibigan. Sigurado akong curious kayo. Huwag kayong kikindet. Uulitin natin. At sa pagkakataong ito, magpapalit ako ng damit para mas madali ninyong makita kung paano ako napunta dito. Ilaw sa entablado. Masyadong madilim, di ba? Walang problema. Palitan natin ito sa sarili natin. Tatlo. Dalawa. Magaling. Ayos. Ang palabas na ito. Perpekto. Maganda. Mahal na Binibini. Mukhang pumayag na ang mga mamumuhunan. Sa atin. May pag-asa na tayo. Para sa ating kumpanya. Ang salamangkero ng inyong koponan. Ganito na ba ang antas? Ringway. Anong pakay ninyo? Anong sinasabi ni Belshen? Lahat tayo ay Magic Team. Magpapakita kayo ng palabas. Kami bilang mga kakumpetensya. Siyempre, nandito lang kami para manood. Hindi lang namin inasahan ang inyong palabas na paulit-ulit. Lahat ng iyan ay paulit-ulit na, gamit o props, o mga kabaro. Wala namang tunay na kakayahan. Boss Wang, pasensya na sa aking pagiging tapat sa ganitong klase ng basura na team. Hindi karapat-dapat ang inyong investment. Kayo lahat, magandang hapon. Kayo pong lahat, maaaring curious kayo. Ano ito? Huwag magmadali. Ngayon, ang aming grupo ay magsasagawa ng isang oras na pagtatanghal ng mahika. Para sa lahat, mag-enjoy kayo. Sapat na paningin. Bago ito, ako, ang magsasagawa ng unang palabas ng mahika. Ang aking mahika, nagsisimula, na may malaking sorpresa. Maganda ang epekto ng mainit na eksena. Magandang boses. Isulat mo ang batang ito. Kung sapat ang kanyang antas, balik tayo. Suportahan natin siya ng todo. Yung katabi niya ay isang assistant lang. Huwag mo na siyang alalahanin. Handa na ba ang lahat? Handa na. Malakas ng kaunti. Handa na. Mag-ingat sa susunod. Dahil, kung ikaw ay damilat, maaaring makaligtaan. Handa na ba kayo? Tatlo. Dalawa. Sila ba ay mula sa katabing kumpanya? Kompetisyon sa negosyo. Dati kong dinala ang girlfriend ko. Bumili ng tiket at napanood. Totoo. Mas maganda dito. Kayo lahat. Yung magic na palabas kanina, napakadali lang ng prinsipyo. Gamit ang kulay ng ilaw. Mabilis na nakakamove. Ito ay isang mababang uri ng panlilim lang.
Ano ba talaga ang gusto mong gawin? Mga alituntunin ng mga magician. Huwag ipakita. Huwag guluhin. Ikaw. Hindi sumusunod sa mga patakaran. Ang inyong grupo ng mahika. Mataas ang presyo ng tiket. Akala ko. Mayroon kayong kahanga-hangang talento. Hindi ko inasahan na ganito. Ang mga bagay na hindi dapat ipakita. Ilabas na. Bilang isang manunood, nagsasalita ako. Walang masyadong paglabag sa mga patakaran, di ba? Para kang nagsisira ng palabas. Alam mo ba kung ano ang magiging epekto? Epekto. Sa ganitong paraan mong pagtatanghal, nababola mo ang mga mamumuhunan. Alam mo ba ang magiging resulta? Boss Wang, interesado ka sa potensyal ng industriyang ito. Siyempre. Siguro. Gusto mo ring makakita ng iba. Ayaw mo rin. Masayang pagkakataon. Nasasayang sa hawakan ng kutsilyo. Tama. Ang malalakas ay laging malalakas. Ito ang katotohanan ng mundo. Wala akong dahilan upang tanggihan ng isang mas may potensyal na koponan. Li Wei. Ano ba talaga ang gusto mong gawin? Nandito si Boss Wang ngayon. Bakit hindi tayo magtaya? Ang mananalo ay mananatili. Ang matatalo ay maghihiwalay. Maghihiwalay na lang. Maghihiwalay. Kaya't pagkatapos nito, hindi ba ako, maghanap tayo ng bagong lugar, magkakasama sa sweldo. Paano? Hindi matapang. Sugal, itutuloy ko. Sinong matatakot sa'yo? Gusto mong maglaro paano? Napakadali. Ang pangunahing kakayahan ng salamangkero. Maghuhula ng kamay. Mas mabilis. Isang baraha. 5 at 4 na piraso. Itapon sa hangin at palayang bumaba. 2 segundong oras. Sino ang nakakuha ng maraming baraha? Sino ang mananalo? 2 segundo. Binibingi. Huwag tayong magpaloko. Mabilis na kamay ni Wei. Sa sarili niya ay kilala na sa pamamagitan ng napakabilis na kamay. Sisikapin namin ito kasama siya. Magkakaroon kami ng malaking sira. Mukhang preparado talaga sila. Bilis sa kamay at liksi ng kamay. Ay talaga namang kasanayan ng mga magician. Kasanayan nilang ipamalas. Sino ba naman ang nagsasabi sa inyo na hindi ninyo pinapahalagahan ang mga pangunahing kasanayan? Hindi mo ba mahanap ang tao? O sabihin mo, na ang inyong koponan, wala man lang makitang maayos na batayang kakayahan, walang makitang tao. Hayaan mong ako ang pumasok. Hindi. Hindi kanya kaya. Lugan. Sige, ikaw na, Ginoo. Hindi pwedeng basta-basta, naiintindihan ko. Gagawin mong buhay na kabayo, kahulugan. Pero siya, ay isang alagad. Natagal na sa kumpanya namin. Isa lang siyang di kilalang tao. Mas mababa pa sa akin. Bayani na nigang iligtas ng magandang babae. Medyo interesante. Pahiram. Gusto ko lang tahimik at payapa. Kumuha ng kaunting sahod. Wala akong interes sa'yo. Li Wei. Huwag kang mayabang. Ako'y nandito lang. Ikaw. Oo. Hindi ba't naglalaro lang tayo ng baraha? Lalaro ako sa iyo. Simulan na. Sumuko na ako. Ganito kalaki ang pagbibigay galang. Hindi ko naman sinabi. Natatanggapin kitang disipulo. Ayos lang ba? Hindi pa nakakapagbigay ng palatandaan. Baka hindi ka manalo. Ang yabang. Kung matalo ka mamaya, hindi ba't magiging kaiya-hiya? Talo. Tandaan mo, ang pangalan ko ay Li Wei. Mabilis. Li Wei. 32 cards, isang set ng baraha, higit sa 54 na cards. Kahit pakunin ni Azu ang natitirang baraha, lahat ng ito, lahat ay mapupunta sa kanya. Naiwan na ngayon sa lupa ang 12 baraha. Ito ay kanina lang. Nung sinunggaban niya ang baraha, dahil sobrang lakas ng galaw, nabuhol ang isang manggas. Kaya, ngayon ay hawak niya. Pinakamataas. Anong ginagawa mo? Tatlo, 4, 5, 6. Sobra ang pagtingin ko sa'yo. Kaya pala, isa kang bobo na naliligaw ng landas. Ayos lang. Ayon sa kasunduan, dapat mag-disband na kayo, grupong Shen, dito mismo. Ngunit, walang kwenta ang mangbuli sa isang may kapansanan, walang saysay.
Bibigyan ko kayo ng pagkakataon. Kayo ngayon sa Shen. Kung may mga tao kayong magagaling, ilabas ninyo lahat. Ngayon. Gagawin kong lubos kayong makumbinsi. Ate. Ano? Napakalaking Shen group. Hindi makahanap ng kahit isang tao. Ako na. Go, miss. Go, miss. Go, miss. Go, miss. Go. Babae. Kaya niya ba? Markang paywa, markang paywa, markang paywa. Tita. Mag-ingat ka. Wei. Kahit na mabilis ka. Ngunit ako'y isang Shen. Hindi basta-basta si Suko. Sana. Mag-ingat ka sa isang saglit. Ganito pa rin ang kumpiyansa mo. Ganito. Para patas ang laban. Boss Wang, sunod. Ikaw na ang magpili ng baraha. Sige. Mas maganda kung sumama na lang ako. Ituturo ko sa iyo. Aking Ginoo, aking Ginoo. Mayroon pa bang iba? Ikaw. Ikaw. Ikaw pa rin. Kung walang may lakas ng loob na lumaban, ayon sa naunang kasunduan, ang natalo. Kailangan na agad na mag-disband. Ano? Ang grupo ay itinatag ng tatay, na siya ang nagpatakbo. Paano ito mawawalan sa akin? Hindi ba pwedeng makahanap ng mas magaling pa kaysa sa kanya? Meron pa bang mas mahusay? Kung ayaw mag-dissolve, okay lang din. Basta't si Miss Shen. Sa harap ng mga narito, ibaba ang ulo, at magsabi ng isang salita, ang inyong koponan ay hindi kasing galing. Ay basura sa industriya. Imposible. Ginoo, huwag kang makinig sa kanya. Hindi dapat sabihin ito. Oo nga, ate. Kapag nagsalita na tayo, maging kahabag-habag tayo. Pagtatawanan ng buong industriya. Ito ay dangal ng mga magician. Kami. Hindi dapat magsalita ng mayabang. Huwag na huwag magpapatalo. Ang aming team ay hindi kasing galing ng iba. Oo. Sinasabi ko na, sila ay isang grupo ng mga pekeng produkto. Ay, tingnan, mayroon pang isang nag-aayos ng mga bagay. Kailangan magtago, Tandaan mo, ang tao ay nabubuhay sa isang hininga. Sa mundong ito, ikaw lang ang gumagawa para sa iba. Kung may sino man na walang galang sa iyong harapan, pumunta ka, bigyan mo siya ng isang malakas na sakpan. Ito ay sa industriya. Ito ay basura sa industriya, si Miss Tai. Nay, kung hindi, maglalaro ako sa kanya. Tandaan mong itaas ang sahod. Siya, paano siya nakapasok? Nawalan ako ng konsentrasyon. Hindi ko talaga nakita ng maayos. Ayos. Sobrang ayos. Talagang may mga taong hindi natatakot sa gulo. Kanina, gumamit siya ng card na ito. Upang maakit ang mga naroroon. Pakitutok ng lahat. Dahil dito, mabilis na natapos ang paglipat. Kung hindi, paano mo masasabing, ang inyong grupo ay puro mga walang silbi, na kaya lang maglaro ng ganito? Talaga namang tama ka. Mahilig akong uminom ng tubig. Kung gano'n, sinabi mo, na ito ay isang palabas. Sige, sabihin mo sa akin, ano ang totoo? Siyempre, ang pamamaraan. Tatlong pangunahing elemento ng mahika, kagamitan, pagtatanghal, pamamaraan. Tanging pamamaraan, ang tunay na katotohanan. Marunong ka ba? Tayo ay natalo na. Huwag mo na akong guluhin. Huwag ka nang magpahiya. Mag-iwan ka naman sa amin. Ng kaunting dangal. May natitira pa bang dangal kayo? Hindi ikaw. Anong ikaw? Hindi mo siya kayang talunin. Hindi ka talaga nagsanay. Hindi mo ba nakita na hindi ako kanyang kalaban? Seryoso kang ganito na hindi ako nagsanay. Lu Chen.
Ito ang ituturo ko sa iyo. Unang aralin. Maging maingat sa pag-unawa. Gamitin ang puso. Tandaan ang lahat ng pandama. Lugan. Ikaw. Talaga bang kaya mo? Lugan. Talaga bang kaya mo? Sa totoo lang, kung tutusin, hindi naman masyadong kaya. Sabi mo, marunong ka sa pagbuo ng buto. Ganito ka lang ba tumingin? Matandang manloloko. Ay, hindi mo pa nababayaran. Mula pagkabata, nagsanay ng maraming taon. Isang beses, 20 piraso lang. Mahuhuli ko. Talaga bang ako? Walang kahit kaunting talento ba? Batang ito. Malayo pa ang lalakarin mo sa mga mag-aaral. Kaya, alam ko na. Magpakababa sa sarili, magpigil sa pagiging arogante. Ay, oo, matanda. Ilang beses ka, makakahuli. Ako. Wow. Ang galing mo naman. Ilang beses ka makakahuli ng mahigit 50 piraso. Mali. 5 piraso. Sino ang pinaglalaroan mo? Ay naku, sige na, isipin mo na lang na hindi ako nagtanong. Tulungan mo akong ipunin ang mga baraha. Ano ang alam mo? Ang mga baraha ito ay ginawa ko mismo. Hindi ito ganoon kadali. Matanda, dapat may nakatagong lihim. Ang iyong baraha. Kung hindi, sa susunod na taon sa Kinming, wala ka nang maiinom kundi industrial na alkohol. Hindi ka naman magaling kaya may lakas ka pa na humarap sa akin. Mukhang masyado akong maawin. Alam mo ba, kapag nagkaproblema ang Shen at nalugi, kailangan kong pumunta sa ibang grupo ng Magic para sa audition. Napakahirap. Sige na, bakit hindi? Tulungan kita. Tayo. Magdagdag ng taya ang matatalo. Pupunta sa daliri. Sasali ka ba? Kung hindi ka makakakuha, ngayon, umalis ka na, mabilis. May oras pa. Lugan, huwag nang makipagkarera. Tanggap ko na. Kung mababa ako, mababa ako. Kung maputol ang daliri mo, kahit maibalik pa, di na ito magiging tulad dati. Kahit ang pang-araw-araw mong buhay, ay magiging mahirap. Sige. Sang-ayon ako. Sige nga. Tahimik ka naman. Sandali lang, sa likod ng hinlalaki. Sige, tutulungan kita. Hanapin ang pinakamahusay na orthopedic na doktor. Boss Wang. Salamat sa iyong tulong. Ayos. Paki. Gamitin ang mahika. Medyo nakakabastos ba? Sobrang pang-aabuso na ba ito? Pagtaya ng daliri. Pero ito ang unang pagkakataon. Bata. Tingnan mong mabuti mamaya. Paano ka natalo? Sa huli, mawawalan ng kakayahan sa buhay. Tiyak na magsisisi. Talaga ba? Wala akong balak na seryosohin ito. Sana. Magaling ka sa susunod. Kaya mong maging kasing tibay ng iyong bibig. 3. 2. Simula. Bakit ganito kabagal ang reaksyon? Nangangahas ka pang makipaglaban sa akin. Itong batang ito. Hindi naman siya matatalo ni Li Wei. Natakot ka sa bilis ng kamay. Jackpot. Salamat sa hindi paglahok. 54 na baraha. Nasa aking kamay lahat. Walang nakaligtaan. Walang nakaligtaan. Sigurado ka, kailan siya umaksyon? Hindi ko alam. Ate, hindi ko rin nakita ng mabuti. Kahit naswertehin ka, habang hindi ako nakatingin. Nagtago siya ng isang baraha. Ngayon, tapos na ang laban. Hindi mo na maibabalik ito. Mayroon pa akong 53 baraha. Mali ang bilang mo. Meron akong 52 baraha. Ito. Hindi ito posible. Sabi ko. 2 piraso. Paano posible na 2 piraso lang? Nanalalo ka. Hindi ko na kailangan pang humawak. Tanga. Joker. Nanalo. Nanalo tayo. Ang galing mo. Sinasabi mong hindi mo alam. Lu Chen. Alam ko na ikaw. Siguradong nag-practice ka ng marami. Ng tahimik. Itong taong ito.
Huwag mong isipin na dahil lang sa ilang bagay na natutunan mo, ang kakayahan ng mga magnanakaw, ay para magpabeya sa lahat. Kami, si Lee, ginagamit lang ito, bilang libangan. Kung ikaw naman lagi kang nag-e-ensayo, sino ang hindi pwedeng gawin, di ba? Huwag na nating sabihin pa. Tara na. Ngayon. Agad. Kaagad. Umalis na tayo. Ano? Lige, anong nangyari sa'yo? Gusto mo bang ulitin ko? Aaminin ko na ako, si Li Wei, ngayon. Sandali lang. Kayo ba ay nakalimot ng isang bagay? Masyado kang matapang. Huwag kang ganyan. Ang aming koponan ay basura. Kakulangan sa kasanayan. Tulad ng tao. Kayo, mga tagapagtanggol ng Shen, talagang maraming mahuhusay na tao. Sa pagkakataong ito, hayaan mong si Wang Ai maging magbukas ng mata. Sa totoo lang, gaano katagal kang uminom ka ng mas maraming tubig. Swerte lang ni Li Wei na nakatagpo ng batang ito, espesyal na sinanay na talento. Kahit na ang hinlalaki ay naipit dito. Si Li Wei ay talagang sinanay ito. Magic ng pagtakas gamit ang kamay. Madaling maalis ang hinlalaki. Walang malaking problema. Sa kabila ng lahat, maswerte tayo. Talaga bang naniniwala kayo na ito ay pabor lang sa swerte? Anong ibig mong sabihin dyan? Ang panalo na ito ay resulta ni Lugan na pinaghirapan niya ng gusto. Kahit pagaano pa kalaki ang swerte, walang masigasig na pagsasanay. Nasasayang lang ito. Maaari kang magpraktis ng mga bihirang teknik ng lihim sa oras ng trabaho. Magaling ka. Nagtutukoy ito na may talento ka. Ngunit umaasa pa rin ako na huwag mong ilaan ang masyadong maraming oras. Nasasayang sa walang saysay na pagsasanay. Bilang isang mahusay na magician, ang pinakamahalaga ay ang kabuuang kakayahan. Naiintindihan mo ba? Ginoong Wang, tungkol sa usaping pamumuhunan, punta tayo sa silid ng pulong para mag-usap. Sige, Pakyo, higit pa rito sa tingin mo. Hindi lang ito gano'ng ka-simple. Kung magpapatuloy pa, mas lalo lang akong mapapahiya. Oh, tama na. Ipagutos mo na. Sa panahong ito, huwag ka nang maghanap ng gulo. Mag-ingat kayo. Sige. Pasok. Boss. Talo ako. Nakakatuwa. Magaling siya. Pero, hindi makakatakas sa aking mga mata. Ang ibig mong sabihin, kung hindi tanga ang koponan ng Shen, tiyak na mag-aayos sila ng espesyal na palabas. Malaki ang suporta sa kanya. Huwag kalimutan. Ano ang ginagawa ko? Pupunta ako mismo sa oras na yon. Bilang isang profesional, tagapagbunyag ng mahika sa mundong ito. Wala pang mahika na di ko mabubunyag. Na mahika. Maganda rin ito ah. Talaga, tingnan mo muna. Parang kakaiba ang pakiramdam dito. Pasensya na. Mga magagandang babae, may maliit akong magic trick. Gusto ko sanang makipag-ugnayan sa inyo. Ayos lang ba? Ikaw ba ay isang magician? Sige, buwa pong lalaki, kami ni Chihun. Pinakamamahal namin ang mahika. Ipakita mo na, walang problema. Maganda, yung elastic band sa ulo mo. Pahiram naman, ha? Walang problema sa goma. Nasaan ang magandang babae? Hindi rin siya aking kaibigan. Ito ba? Tumingin ng mabuti. Ang galing naman. Pero ito, paano ito ilalabas? Sinasabi mo ito ah. Kunin mo na ang 5 piso. Scan o cash ba? Guwapito, sobrang nakakatawa ka talaga. Kahit pera niya, pinagsasawaan mo pa. Alam mo ba kung sino siya? Yung, 5 piso lang, 5 piso na iyon. Ibigay mo muna sa akin. Ganda, ang mahika ay hobby ko lang. Sa aking libreng oras. Sa totoo lang, ang pangunahing trabaho ko ay isang photographer. Kanina, nakita ko kayong dalawang ganda. Parang hindi masyadong nasiyahan sa mga litrato. Baka kukuha ako ng ilang litrato para sa inyo. Sandali, ikaw, may bayad ba ang pagkuha ng litrato? Ganda. Tingnan mo ang sarili mo. Anong sinasabi mo? Saan ang tiwala? Katarungan? Saan din ito? Hindi ko gaanong naiintindihan ang pagkuha ng larawan. Kaya, libre.
Walang bayad. Saan ang photographer? Hindi marunong mag-picture. Halika na. Parang may mali sa pakiramdam ko. Hindi. Paano niyo kami? Napangit ng ganito. Hindi ko ba sinabi sa inyo dati? Yung. Hindi ako masyadong marunong mag-picture. Kaya hindi ka na rin magbayad. Ang pangit pa ng kuha mo. Swerte na nga kung di ka pa nagkakagastos. Tama na. Burahin mo na lang yung kuha. Pwede mong burahin yung larawan. 5% bawat isa. 5 piso bawat isa. Isang 50. Hindi ka nagsabi na libre ang pagkuha ng larawan. Hindi masyadong marunong magkuha ng larawan. Kaya hindi kailangang magbayad sa pagkuha. Pero sa pag-delete ng larawan, kahit ano pa, iba na ang usapan. Pakirespeto naman ang cameraman. Ikaw. Magpakatino ka. Ang manakit ay isang mataas na gastos na gawain. Kung babagsakan mo ang suntok na ito, ako ay mahuhulog sa lupa. Hindi na iyon 50 piso. Kaya nang ayusin ito, tigil. Huwag lang usong. Sinasabi ko sa'yo, saan ang pera? Saan ba? Marami ako. Gamit ang kamay ko. Ako. Talagang gustong bugbugin ka. Hindi ko sinasabi. Gwapo ka. Talaga namang nakakatuwa ka. Kung ako sa'yo, mas marami akong kukunin sa kanya. Siyempre, mayaman siya. Anong sinasabi mo? Tama ba? Maganda. Ito'y mga maliit na negosyo lang ako. Matandang tatak. Maaaring mapatunayan ang reputasyon. Sa totoo lang. Ako'y isang feng shui master pa rin. Lalo na sa pagbasa ng buto at mukha. Kung hindi, ibibigay ko sa iyo. Tigil, tigil, tigil. Huwag. Hey, Lucien, nasaan ka na ngayon? Mabilis, pumunta ka sa opisina. Mag-usap tayo sandali. Susunod na weekend na palabas. Naka-receive. Swerte. Report. Dumating ka. Umupo ka. Dapat ay wala kang karapatan. Sali sa pulong na ito. Pero noong nakaraang beses, nakagawa ka ng kabutihan. Pinayagan kang sumali. Sa pagkakataong ito, ay nakatakdang sa charity event, ang hinihingi ng Partido AI. Dapat ito ay nakakamangha. Ipinapakilala ko sa lahat. Ito si Su Jinhua, Ginoong Su. Si Jinhua ay isang eksperto, na nag-aral sa ibang bansa. Siya ang mamumuno sa pagkakataong ito. Yao Zu, oy, ikaw ang magiging katulong ni Jinhua. Sige. Tungkol sa iyo ba? Lucien, kagaya ng ibang tao sa grupo, naghahanda sa likod ng mga eksena. Ginoo, kung hindi, hayaan mo rin subukan ni Lucien. Oo nga, miss. Bakit hindi natin bigyan si Lunang? Isang pagkakataon. Siyempre, noong nakaraan, ay tahimik siya. Ito ang pananaw ng kumpanya. Si Lucien, di ba? Kamakailan lang, napanood ko ang iyong video. Mga paraan ni Li Wei sa Kwai Show, ay dito lang sa bansa. Maari pang magmukhang maganda, kapag inilagay sa pinagmulan ng mahika sa ibang bansa. Hindi talaga ito papasa. Huwag isipin na nanalo ka sa ganitong maliit na karakter. Ay masaya at matagumpay. Marami ka pang dapat matutunan. Napakarami. Lucien, ikaw ay isang alagad. Sa ngayon, wala ka pang kakayahan na mag-perform ng mag-isa. Umaasa ako na ikaw, samantalahin ang pagkakataong ito. Mabuti at matutunan si Jinhua. Ang mga advanced na magic, na dinala niya mula sa ibang bansa, ayos lang. Wala akong problema. Maganda lang na tumulong. Handang-handa akong gawin ito. Lubos akong natutuwa. Kaya kung makipag-ugnayan sa sweldo, sino ang gustong pumunta sa entablado at magsikap? Bakit pa itong babae? Binabati lang ako, kung walang pagtutol. Sige, tapusin na natin. Mukhang mahalaga sa iyo, yung tinatawag na si Lucien, na alagad. Nagalit ka na. Sige na, aaminin ko. Si Lucien ay may konting gusto sa akin. Anong masama doon? Hindi mo naman maaring maging makapangyarihan, na hindi papayag ang may ibang umibig sa akin. Isa lang namang alagad yun. Hindi ito dapat dahilan para magselos ako. Ito ang hotel na ating pagtatanghalan bukas. Nakapag-ayos na ang partido. Kayo ay mananatili muna ngayong gabi. Hintayin ang umaga, upang formal na simulan ang paghahanda. Kasama na ang lahat ng gastos. Talagang masagana ang unang partido. Ikaw ay Lucien. Ginoong Lu, Lao Jiao. Ay naku. Ilang taon na tayong hindi nagkikita. Luma nating kaklase. Tama ka dyan. Anong ginagawa mo dito? Mayroong isang pagtitipon sa hotel na ito bukas. Charity dinner bukas sa hotel na ito. Ikaw ay tao ng Magic Team. At ikaw, anong ginagawa mo dito? Ang tatay ko kasi, ay ang nagpasimula ng charity dinner. Naging kampante ako. Ikaw, bata ka, bakit ang lalim ng iyong itinatago? Bakit hindi mo nalaman noon na, ikaw ay isang mayamang anak? Huwag kang mag-imbento. Kapag natapos mo na ang mga bagay mo, sama na kita. Pataas. Pataas.
Walang problema. Kita-kits mamaya. Kita-kits. Bata. Dalawang lalaki. Maligayang pagdating. Huwag nang tumingin. Mas maganda sa harap. Noong nasa kolehiyo, hindi nagpapakita ng kahit anong senyales. Hindi ko inasahan na si Zhao Zihao ay ganito katatagha. Pareho lang tayo. Ikaw rin hindi naman. Nagsabi na marunong kang mag-magic Guwapo. Ikaw ba ay magician? Ako ay isang alagad. Hindi ko masyadong alam. Huwag kang magsalita. Gumawa ka ng isa. Gumawa ka ng isa. Gumawa ka ng isa. Ipakita mo ang iyong kakayahan. Hayaan mo kaming makakita. Talagang hindi ko masyadong alam. Maganda. Kayo rito. Tama ba o hindi? Ang gwapo, ang kulit mo talaga. Siyempre, tama kami. Kung hindi tama. Sige, magpalat na tayo ng lugar. Hindi ka kaibigan. Sobrang bilis mo naman. Hindi ka kaibigan. Sobrang bilis mo talaga. Ikaw ay isang magician. Kampiyon ng Olympics sa sprint. Wala nang mas mabilis sa'yo. Pasensya na Kaninang kaunti, medyo nagpanik ako. Ikaw nga. Ay nako, Diyos ko. Si Laulu. Sabi mo simula na, mag-graduation tayo sa kolehiyo. Matagal na tayong hindi ganito. Nag-uusap na lang tayo ng walang pakialam. Bukas ang performance ng grupo ninyo. Walang problema, di ba? Sigurado akong walang problema. Hindi ako ang magsasagawa bukas. Ano? Hindi ka pa nga makasali sa palabas. Yung ginawa mo kanina, para akong nabigla. Kung ganun, dapat ay mahusay ang mga eksperto sa inyong team. Napakagaling nila. Sa salo-salo bukas, may inimbitahan kaming mga kasosyo. Isa sa kanila ay isang malaking tao. Sakto lang na pagkakataon nito sa salo-salo. Tingnan kung makakakilala tayo. Pero yung malaking tao, may kakaibang hilig. Masaya siyang maglibot sa bawat sulok ng bansa. Hindi nakakagulat, maraming tao ang may ganitong uri, mga interes at libangan. Yung sinasabi mong malaking tao, dapat ay medyo bata, di ba? Oo. Mahalaga ang handog bukas. Si Old Blue. Magsasabi ako ng totoo sa'yo. Sa totoo lang, kami, malapit na tayong mabankrupt. Ang palabas bukas. Dapat huwag magkamali. Isa lang itong maliit na alitan. Lugan. Mabilis kang humingi ng tawad kay Jinhua. Ituturing na tapos na ang bagay na ito. Hindi mo babalak itanong kung ano ang nangyari. O sabihin mo na, sa isip ng dalagang ito, lahat ng bagay ay kasalanan ko. Ako. Kanina ay pinayagan ko siya. Kunin mo nga ang sombrero para sa palabas. Hindi lang niya ako pinapansin. At saka sinabing na dapat kang maghanap ng yaya para mas mapabuti ang pag-aalaga sa maliit na bata. Ikaw. Batang. Mukhang gusto mong maglaro ng baraha. Sige, maglaro tayo. Sige na, Jinhua. Huwag mo na siyang pagbibintangan. Maghanda na sa palabas. Isang palabas lang ito. Walang mahirap dito. Nag-aral ako sa ibang bansa, isang tunay na magician. Para sa iyo, ganitong lokal, naluluman na magician, karangalan niya iyon. Sabihin mo na, paano mo gustong maglaro? Pumili ka lang ng isang bahagi, yung pinakamagaling ka, ako ang maglalaro, ikaw. Pumili ka ng isa. Naiintindihan mo na ba? Walang kwento, hindi nakakalimutan, ibalik mo na. Akala ko may totoong kakayahan. Peke lang. Walang pagbabago sa pagkakasunod-sunod ng baraha. Mas mabuti. Ako na ang maghiwa. Jinhua. Sige na. Lahat tayo ay magkakaibigan. Talagang gusto mong gawing hindi ka matiis. Para mapahiya ka. Mga paraan ni Jinhua. Pero hindi mo maiisip. Nagkakamali ka. Siya ang hindi makakaisip. Kung hindi siya mag-aaral ng mahika. Pag nakita niya ako parang isang sisiw na nakikita ang buwan. Kung mag-aaral siya ng mahika. Pag nakita niya ako, tulad ng isang butil na nakikita ang langit. Sige lang. Maliit na alagad. Medyo malaki ang loob. Tingin ko sa'yo. Hindi mo alam kung sino talaga ang matuwid. Maling pananaw. Ang bilis ng kamay. Oo nga. Itong anggulo. Tayo lamang ang makakakita. Baka hindi pa alam ni Lucien kung ano ang nangyari. Wala na talagang 5 puso sa deck ngayon. Tiyak na matatalo siya. Walang duda sa kanyang pagkatalo. Tapos na ako. Maaari kang magpatuloy. Anong kulay ang napili mo kanina? Anong kulay ito? Pula. Bakit? Hindi ko mahanap.
Yung barahang pinili mo kanina, dapat. Ito yun. Natalo ka. Bata, kilalanin mo ang iyong lugar. Marami ka pang dapat matutunan, na marami. Ito ang mga eksperto na nag-aral sa ibang bansa, na bumalik. Ang baraha ay pinili ang pula. Ngunit ang puso ng tao, hindi naman siguradong pula. Yay! Nakaprint ba ng mali ang barahang ito? Itong dalawang baraha, bakit magkapareho? Ate. Bakit hindi ka sumama kay Jinghua? Sabi ni Ginoong Su na kaya niyang gawin ang ganitong klase. Ng pagtatanghal mag-isa, kaya niyang tapusin mag-isa, malapit nang mag-perform. Sana maging maayos ang lahat, huwag kang mag-alala, kasama si Jinghua, walang problema, HMM. Bakit siya? Kilala mo ba siya? Hindi naman masyado. Ilang araw na ang nakalipas. Kumita ako mula sa kanya, ng ilang daang piso. Nagalit siya at muntik na akong saktan. Lugan, bakit hindi ko ito napansin noon? Na kaya mong magyabang ng ganito? Kasi, si Qingning ng Qing Group, ay, isang malaking tao. Napapansinin ng 50 piso mo. Kung hindi ka naniniwala, magtanong ka na lang. Matagal na tayong hindi nagkita. Matagal na hindi nagkita. Talagang magkaaway ang tadhana, ngayon ay magiging interesante. Mga Ginoo, magsisimula na ang seremonya ng donasyon. Bago ito, mayroon tayong isang bahagi ng pagsasagawa ng mahika upang magbigay sa inyo ng kasiyahan. Ang mahika. Nais ni Ginoong Zhao na gawin ito. Tingnan natin. Palakpakan natin para sa Shen's Magic Team. Master Su. Magpakilala muna kayo. Ako si Su Jinhua. Isang magician na may 8 na taong karanasan sa ibang bansa. Magandang batang ito. May taon ng karanasan. Talagang may talento. Mga kaibigan. Ngayon ako ang magdadala sa inyo ng pinakamalakas na pagsasagawa. Ito rin ang aking natatanging orihinal na pagtatanghal ng mahika. Sige. Napakagandang mahika. Maaari ko bang masilayan ito upang mas lalo pang maunawaan? Bakit siya nandito? May mangyaring problema. Hindi posibleng. Bakit siya nandito? Nang siya lumabas, paano na ako magpe-perform? Dumating lang hindi inaasahan. At sana po ay, huwag po sanang magalit ang mga boss. Di ba magpapakita ka ng mahika? Simulan na natin, Miss Shen. Ito po siya si Zhang Yiwan. Kilalang eksperto sa industriya, sa pagtuklas ng mahika. Ang mga mata ni MS, Zhang, ang galing naman. Huwag masyadong seryoso, kayo lahat, sige lang, titingin lang ako. Paano? Hindi pa ba magsisimula? Ako pa ang pinakagusto manood, ng iba na nagpapakita ng magic. Tama nga, Ginoong Su, magsimula na tayo, nakaabang ang lahat dito. Ako. Mga kaibigan, hindi ako maganda ang pakiramdam, talagang pasensya na. Napakagaling ni Ginoong Su. Harap ni Zhang Yiwan. Iretso akong natatakot na mag-perform. Ano kaya katalas ng mga mata ng babaeng ito? Angal na dalaga. No ang dapat nating gawin ngayon? Ginoong Zhao, hindi mo ba sinabi sa akin? Naghanda ng isang kamanghamanghang mahika. Ito ay talagang nakakagulat. Pasensya na, Ginang. Qing, hindi ko rin alam kung ano ang mangyayari. Ganitong mga bagay. Ginang, Shen, ano bang nangyayari sa inyong grupo? Ginang, Zhang. Mula pa noong sinaunang panahon, ang mga mahika at mga tagapagbunyag ay hindi nagkasundo. Dito ka nga, tahasang ginugulo ang palabas. Masyado na bang labis ito? Hindi ako ginugulo. Narinig ko lang na ang inyong grupo. May isang tinatawag na mang-uudyok na si Lucien, na tila may talento, kaya't sinadya kong tingnan. Ngunit, sobrang nabigo ako. Lugan, ano? Yung kanina na hindi tumakbo, hindi ba si Lucien, boss? Nagkamali kayo. Siya ang totoong Lucien. Yung taong iyon, nakakatuwa. May isa pang mayroon, yung totoong magaling na tao, hindi na kailangang magpakita. Hinahanap mula sa abroad, yung takot na yun. Kayo, team. Talagang nakakatuwa kayo. Hindi ko alam kung ano sinasabi mo. Palis ka na. Dito hindi ka welcome. Hindi ka ba ako tinatanggap?
O kaya, natatakot sa akin. Pasensya na po, Ginoong Ching. Aayusin namin agad. Walang pakialam kung sino ka. Umalis ka agad ka na, sa lugar ng pagtitipon. Sandali lang. Bakit ka alis? May magician na nandito. Mas magiging kawili-wili ang paglalaro ng mahika, kapag nandito siya. Ginoong Shen. Bakit ang dami ng tao sa team ninyo? Wala man lang isang may lakas ng loob na umakyat sa entablado. Hindi ba? Kayo sa team ninyo. Wala man lang kayong tapang umakyat. Hindi ba? Habang nandyan ang babaeng ito, na nakaupo sa harapan, hindi ito maipapakita. Walang silbi kahit sino ang dumating. Sumuko ka na. Hindi ninyo alam. Hindi naman kami walang tao. Lahat ng mahika na nakita niya, nabubunyag na ng 100%. 100%, tama. 100%, hindi pa nagkakamali, kahit ayaw niyang aminin. Pero ang aming koponan, hindi magagawa, at tiyak na hindi, gagawa ng ganitong walang kwentang bagay, na magpapahirap sa sarili. 100%. Ang galing naman. Paumanhin, Ginoo Zhao, talagang astig ang pakikinig. Pero, sa tingin ko, sa grupo ninyo, may gwapong lalaki ba doon? Hayaan mong subukan niya. May sakit ka ba? Sige na. Mayroon tayong koponan. Mayroon pang ganyang kagalingan. Sino ba? Sinasabi mo ba si Ginoong Wang? Nasugatan siya. Sa ngayon, hindi pwedeng mag-perform. Akala ni Jinhua, hindi talaga siya karibal. Kahit pa man hindi nasugatan si Mr. Wang. Malamang hindi pa rin siya kaya, sa mga mata ni Zhang Yiwan, Mr. Wang. Sino siya? Sa tingin ko ay maganda siya. Siya. Ginoong Ching, maaaring hindi mo alam. Siya ang isa sa amin, mga junior apprentice sa koponan. Anong masama sa apprentice? Apprentice ng Mahikiro, pero isa rin siyang Mahikiro. Di ba't natanggap kita lang naman, ng 10 piso, walang malaking bagay. Bakit magtatampo ka pa ng ganito katagal? Ang pangalan mo ay Lugan. Tama ba? Tama, ikaw nga. Halika na, Ginoong Lu. Gusto kong makita kung gaano ka kakayanin. Ginoong Ching, maaari ko bang tanggihan ka? Anong nangyari? Natakot ka na? Eh di hindi naman. Ayaw kong gawin ng libre. Gusto mong makita ang magic ko. Sige, pero kailangan mong magbayad. Maglabas ng pera. Paano mo naisip na makakausap mo si Ginang? Ching, nang ganyan. Sige, gaano karami ang gusto mo? Sabihin mo ang halaga, sa harap ng nangungunang profesional na magician na tagapagsalita, mag-perform ng magic, talagang mahirap. Kaya kailangan ng dagdag na bayan, kahit papaano. 20. 20 ay 20. Sige. Lugan. Huwag ka nang magpasikat. Ginoong Ching, siya ay isang ordinaryong magician. Hindi naman isang eksperto. Hindi ko sinasadyang abalahin ang iyong kasiyahan. Kung siya ang aakyat sa entablado, kung tungkol sa palabas, maaaring mabaygo ka. Ayos lang. Gusto ko lang makita. Ano ang maya-alok niya? Sige na. Lugan. Ngayon na nandito na tayo. Kailangan mong pilitin ang sarili mong harapin ito. Naupo si Zhang Yiwan sa harap ng entablado. Hala, susubok ka pang pumunta sa entablado. Para kang walang alam sa peligro. Eh, di mag-try ka na lang. Ikaw. Batang ito, sa tingin ko mas maganda kung hindi mo alam ang sarili mong kalagayan. Sa ganitong sitwasyon, kung pilit kang aakyat sa entablado, magiging katulong lang ako sa iyo. Naintindihan mo, Lugan. Magtiis ka muna, magsasakripisyo ka ng kaunti. Kailangan ng paliwanag ang nangyari ngayon. Ito ay dapat. Si Jinhua ay ang hinaharap ng grupo. Hindi dapat masira ang kanyang reputasyon. Kaya, kailangan kong umakyat sa entablado upang ipagtanggol siya. Tama ba? Hindi mo na kailangang sabihin. Basta't ako'y aakyat sa entablado. Ngunit ang mga sinasabi mo, ayaw kong pakinggan. Alam kong hindi ka kontento. Ganito na lang. Sa susunod, ipapadala ko si Jinhua para alagaan ka ng mas mabuti. Para lang mapawi ang pagkukulang ko sa'yo, Ginoo at Ginang. Kung ganun ang sinasabi mo. Nasa 2 taon ni Luchen. Nagpapakasaya lang siya sa kumpanya. Nagsusumikap at masigasig. Gumagawa ng buong puso at tungkulin sa loob ng 2 taon. Sa huli, madali na lang maging biktima ng iba, di ba? Huwag kang magdrama dito. Pinapayagan ka ng ate ko, kaya sumunod ka. Sige na, sige na. Oo, nagmamadali na tayo. Luchen, magtiis ka ng kaunti. Sige na, tama si Ginoong Wang. Walang halaga ang iyong reputasyon. Ang mahalaga ay mapanatili ang reputasyon ni Ginoong Su. Sige na, sige na, sige na.
Sige na, sige na, sige na. Alam kong hindi ka kontento, ngunit huwag mong kalimutan. Nag-invest ang kumpanya sa'yo, at gumasto sila. Ngayon, panahon na para ikaw ay magbigay. Sa panahon ng halaga, huwag kang mag-alala. Aakyat ako sa entablado, ngunit hindi para sa inyo. Pagkatapos ng pagtatanghal na ito, walang kinalaman sa akin. Ang mga bulaklak at buwan. Paano? Pakinggan mo ang ibig sabihin ng sinasabi. Gusto mo bang umalis sa ating grupo? Isang masamang alagad na nagbigay ng mukha. Sino ang nag-aalala? Tama. Gusto mo bang maging bahagi ng salo-salo? Magpatuloy ng maayos. Siyempre, naisip ko, 50. Micro, 50. Tutulungan kitang ayusin ang lahat. Sige. Bukas, tutulungan kita. Bantayan mo ito. Ayos lang ba ang dolyag? Ikaw ang pinakamataas na ranggo, na propesyon sa bansa, mahiwagang tagapagtanggal ng ilusyon. Oo, lahat ng mahika na iyong nasaksihan ng personal, walang eksepsyon. Laging 100% na natutuklasan. Tama. Basta't ito ay mahika, tiyak na magkakaroon ng butas. At ako, ang taong mahusay, sa pagkuha ng mga butas. Nakita mo na ba? Isang mahika na walang butas. Mag-ingat ka. Tita, yun, yung kasuotan sa pagtatanghal, ay siya pala. Paano siya naging siya? Maganda ang costume na ito. Kung gusto ni Ginang, Zong, marami pa akong iba sa bahay. Lahat ng paborito mong estilo, meron ako. Gusto ko ito. Gusto kong punuin ang sarili ko, ng mga misteryosong lalaki, sa harap ng lahat. Nilinis ng maayos. Sa mata ng publiko, kailangan ng dagdag na bayad para sa palabas. Mga kaibigan, nagbibiro lang. Sa likod ng mga pinto, kailangan ding magdagdag ng pera. Itong taong ito, tama ang kontrol sa ritmo, napaka-profesional. 2 linya sa entablado, at nakuha na ang atmosfera ng lugar. Ate, yung tao sa bar noong araw, siya yun, tama. Matapang talaga, kaya hindi na ako magpapigil. Mga kaibigan, yung pagbabago niya kanina, hindi masyadong komplikado ang prinsipyo. Ngunit ito ay isang pre-prepared na damit, na may espesyal na disenyo, at nakabalot na. Pinagulong-gulo. Pagkatapos ay ginamit ang golden rain para takpan. Sa isang iglap, hinayla ang transparent na tali, para buksan ang nakagulong-gulong na damit. Ihila mo pa, takpan ang suot mo noon. Sigurado ako, na ang suot mo noon, ay nakatago sa ilalim ng suot mo ngayon, sa ilalim ng costume. Sinasabi ko, tama ba? Ayos lang. Napaka-profesional. Gusto ko talagang makipag-ugnayan sa mga profesional na tao. Sabihin mo, anong magic ang gusto mong makita? Ikaw ang magbigay ng tema. Sigurado ka? Hayaan akong pumili. Siyempre, mangyaring huwag mag-atubiling. Sige. Sandali lang, mga kaibigan. Magpapadala ako ng tao para maghanda. Mabilis lang to. Ano kayang balak niyang gawin? Kakausapin lang ni Ginoong Do na maghahanda siya para sa atin ng isang magic show na walang butas. Sana mamaya, maging ganito ka pa rin kakumpiyansa. Kung alam ko lang na noong araw na iyon sa bar, siya pala ang magician. Sino ang maghahanap sa kanya bilang alalay? Kuya, ako, nagkamali ba tayo? Hindi. Dapat mong malaman, maraming magagaling na tao sa mundong ito, marami. Hindi siya kulang sa kanya. Ang kailangan ng kumpanya ay ang taong susunod ng walang tanong, kahit na magaling siya. Higit pa kaya siya kay Jinhua. Yung niluto niya kanina, tunay na maganda, pero sa ibang bansa mayroon na mga bagong teknolohiya. Kung ako ang gaganap,
Tiyak na mas kapana-panabik ito kaysa sa kanya. HMM. Tama rin ang sinasabi mo. Itong si Lucien. Magpakatotoo ka, pumasok ka lang at magpakuha ng tao. Ayos na sana. Bakit pa kailangang makipag-away? Sa buong bansa. Ilan lang ba ang mga master, na may lakas ng loob na sabihin kay Zhang Yiwan, na hindi siya mapapansin? Tingnan mo, magbabayad siya para sa kanyang kayabangan, ng presyo. Tapos na, tapos na. Paano nangyari na si Laulo ang umakyat? Napakasama ng grupong ito. Tingin ko mamaya, hindi na siya makakapagmalaki. Ginoong Lu. Ibibigay ko ulit sa iyo, ang huling pagkakataon. Sigurado ka ba, ako ang pipili ng paksa, ang isang taong marangal ay salita ay batas. Hindi mapipigilan kahit ng kabayo. Binibini. Mangyaring magtanong. Talagang may tapang. Sa bagay na ito, nagawa mo ng manalo, lahat sila. Boss, nagawa na ang lahat ng bagay. Sa bawat kahon na ito, ay may 120,000. Sa kabuuan, ito ay 10 milyon. Magdagdag ng kaunting kulay. Dalaga. Ano ang ibig sabihin nito? Hindi kita pinapahirapan. Itong mahika na ito, kung mapapansin mo na nahuli kita, sundan mo ako mamaya, tungkol sa taong ito. Medyo interesado. Ano ang mangyayari kung hindi ito masira? Paano na ngayon? Tanggapin mong nanalo ka sa akin. Sa'yo na. 1,000,000 na cash flow. Basta-basta mong ilabas, para sa libangan, mukhang, maging malabo na rin ang pagkakakilanlan nitong babae. Hindi basta-basta, may panibagong palabas na tayo. Sining ng mahika, maraming uri. Pamamaraan, entablado, matematika, kaisipan, mga props. Kadalasang ito lang ang mga uri. Yung disguise mo kanina, ay kabilang sa stage magic. Karaniwan itong nagbibigay sa mga manonood, ng napaka-interesanteng visual na epekto. Pero sayang. Ang ganitong uri ng magic, sawa na akong manood, sawa na rin akong maglaro. Sa pagkakataong ito, maglalaro tayo ng iba. Ang mga salitang ito, parang hindi magandang pakinggan Sabi ni Li Wei, magaling kang maglaro ng baraha, kaunti lang, maaari lang sabihin na, medyo nauunawaan. Si Li Wei ay tao ko. Nanalo ka sa kanya gamit ang baraha. Ngayon, gagawin ko ito sa parehong paraan, makuha ang pagkakataon. Walang problema, ba, Ginoo Liu? Ang suhestyon ng ginang na ito, mukhang talagang medyo nakakaabala, para sa iba, pero... Subukan ko na lang siguro, sinong pumasok, dalhin ang card dito. Kailangan mong magpakaiting, Old Lu. Sana lahat ng pressure ay nasa sayo na. Sandali lang, dahil ito ay isang palabas. Siyempre, hindi ka pa nakapasok sa entablado. Kahit na ito ay isang pansamantalang paghahanda. Hindi pinapayagan ang paghahanda. Walang pinapayagang ihanda. Paano pa siya magtatanghal? Huwag nang pag-usapan ng props. Kahit na nagdududa ako na, wala siyang kahit isang baraha. Nandyan ang babaeng ito. Itong batang ito ay tiyak na hindi makakatawid. Ginoong Lu, wala na bang props? Hindi na makakapag-perform ng magic, ang 10 milyon ko. Hindi ito ganoon kadaling makuha. Sino ang nagsabing wala akong dalang props? Mga props na kailangan ko para sa aking pagtatanghal. Hindi ba't si Ginang? Zhang ang tumulong sa akin. Dala na niya ito. Mga kaibigan, biglaan ang pangyayari. Medyo nagmamadali sa akin. Talagang walang dala na baraha. Pero buti na lang, may isang maganda na nagdala sa akin ng isang set ng baraha. At saka, yung baraha na iyon, medyo kakaiba. Siya ang nagdala ng, imposible iyon. Sino man sa lugar na ito ay maaaring maging kawal ni Laulo. Ngunit siya ang pinaka-imposible. Hindi siya kawal. Sino kaya iyon? Baka si Li Wei. Walang kawal. Huwag mong kalimutan na huwag maghanap ng tulong. Ito ang huling dangal ng isang magician. Itong batang ito, hindi alam kung ano ang pinaggagawa. Ang ibig mo sabihin. Nadala ko ang kailangan mo. Ginamit ng mga props sa palabas. Siyempre, walang kasinungalingan. Ginoo. Maaari ding ituring na kalahating ginoo, boss. Hindi ako, walang kailangang ipaliwanag. Alam ko, hindi ikaw. Ano nga bang bahagi, ang nagkaproblema? Baka ito ay ang disguise, na ginamit ang mga pira-pirasong ginto, na umabot sa akin. Opa. Nung inihahandog ang baso. Nakakatuwa. Kailan mo inilagay ang mga bagay? Sa akin. Sa iyo. Nagsabi ba ako ng ganoon? Ginoong Zhang, sa tingin ko nagkakamali ka. Sinasabi ko ang totoo, yung bagay ko ay malaki. Hindi mo kayang ilagay sa iyo. Boss, wala rin ako. Sa mga narito ngayon,
Mga mayayaman, malaking tao, wala siyang interes sa pera. Ngunit ako, iba ako, isa akong karaniwang tao. Sa buong buhay ko, hindi pa ako nakakita ng ganitong kalaking pera. Ginang, Zong, bakit hindi? Hayaan siyang ilabas lahat ng pera para masusi ko ng maayos. Ilabas. Salamat sa magandang babae para sa mga gamit na dinala mo. Ayos. Ayos. Nakakainis. Pinasok na naman siya. Ginang. Zong, gusto mo ba? Suriin lang. Hindi na kailangan. Maayos naman ang card. Ganito kalaking card. Di pwedeng palitan ito bigla. Siguro pinalitan lang temporarily. Paraan ng pagtatago ng baraha. Hindi bababa sa 10, basta't isa siyang magician. Kaya niyang gawin ito. Ngunit ganitong kalaking baraha, hindi madaling itago. Siguradong may dahilan ito. Ibang paraan. Nakakatuwa. Ipagpatuloy. Ganito lang ang pagkakatala. Medyo mahirap siguro. Kung may isang upuan lang, paano ka mauupo ng mag-isa? Salamat, walang anuman. Sa totoo lang, ako, ay hindi masyadong mahilig sa baraha, pero dahil humiling ang magandang babae, kailangan kung masiyahan siya. Humili ka ng isa. 4 na puso ulit, sadyang nagkataon ba? Parin. Bilang, Zok. Maaari bang humirang ng inyong props? Oo. Kung hindi ako nagkakamali. Ang baraha na pinili mo kanina. Dapat ito. Lugan, natalo ka. Yung barahang pinili niya kanina, hindi naman talaga spade. Alam ko, tingnan mo, nagmamadali ka na naman. Mabilis na baraha. Kakakulong ko lang. Ito ay tungkol lamang sa barahang ito. Kahon ng baraha. Kahon ng baraha. Hindi ito posible. Ito ba yun? Paano niya ito nagawa? Itong mahika. Hindi kailanman nag-practice ang kumpanya namin ng ganito. Talaga ba? Naku, totoo ba? Kuya Lu, ang galing mo talaga. Para kang isang Diyos. Mababa, mababa. Sinasabi ko sa'yo, huwag ka na mang-usap ng patago tungkol sa aking ganda. Ganda ng kuya. Hindi mo maiiwasang isipin. Buisit na bata. Magandang mahika. Hindi. Dapat sabihin. Napakaganda. Ngunit ikinalulungkot ko ang lahat ng iyong mga hakbang kanina. Bawat galaw. Nakita ko na. Lahat ay nahahalata. Sundin ang pagkakasunod-sunod. Sa simula, bakit nandyan ang baraha? Sa aking kaha ng pera, ang kamay ng tao. Talagang hindi kayang itago ng ganitong kalaking baraha. Pero kayang-kaya ang katawan. Nananatili ang baraha mula simula hanggang dulo. Nakatago sa katawan mo. Sa sandaling nagbubukas ka ng pera sa kahon. Gamitin ang gilid ng katawan para takpan. Samantala, isama ang baraha sa loob. Lumikha ng ilusyon na may nakatagong baraha sa loob ng kahon. Wala nang iba pang mahalaga. Madali na lang ang iba. Sinasabi ko lang, ito ay tungkol sa bilis. Talagang mabilis ang iyong mga kamay. Sa puntong ito, sang-ayon ako. Sandali lang. Ano naman ang tungkol sa mesa na ito? Ito. Nakatiklop na espesyal na kagamitan. Walang espesyal dito. Ganito pala iyon. Ang mga pangunang pagkain na ito, hindi na kailangan pang pag-aralan ng mabuti. Punto. Ito ang pusong-puso na 5. Naisip niyo na ba? Bakit siya sigurado na ang napili ko ay tiyak na ito ang pusong-puso na 5? Ang prinsipyo ay napakasimple. Napansin niyo ba? Nang ipakita niya sa atin, ipinakita ay ang harap ng baraha. Nang pumili ako, ay ang likod. 2 panig. Ano bang kaibahan nito? Siyempre mayroon, at napakahalaga nito. Ito. Ito ang mahika. Pinakamalaking butas. Sa harap at likod, anong mga butas? Ganito ang sinasabi ko. Maaaring hindi maintindihan ng lahat, pero ganito.
Transparente na panggagawang pandikit, katangian, walang bakas. Parang isang deck ng baraha. Sa katunayan, higit pa dyan. Sa bawat likod ng barahang ito, nakadikit lahat ng 5 puso. Nang pinili ako ng likod, hiwalay sa nakadikit na baraha, binuklat ko at tingnan. Siyempre, isang 5 puso iyon. Sa totoo lang, kahit anong baraha ang kunin ko, laging 5 puso ang makukuha ko. Ito ang simula. Ngunit ito ay isang maingat na planong laro. Ganito pala. Kaya pala ginagamit ang likod. Kung sa harap naman, di ka tuloy mapapasi. Kaya pala ayaw ng mga mahuhusay na magician, ng mga taong sumisira sa kanilang pagtatanghal. Sa ganitong paraan niya ginawa, may ibang kahulugan pa ba? Kahit na tama ka. Paano mo ipapaliwanag ang painting na ito? Ito ang pinakamatindi niyang karanasan. Tingnan ninyo. Dito, may isang puwang. At ang biglang lumitaw na, puso na 5, ay walang iba kundi, nakaayos na, isang card na, puso na 5 sa likod ng papel na ito. Kaya, gamit ang magnet o piping, unti-unting hilahin ito, upang makamit ang huli, visual na epekto. Ganun ba? Hindi tama itong notebook, hindi ba yun ito? Tama ka. Bakit ko sinabing kanya ito, pinakamagaling na bahagi nito, dahil mula sa simula, ay mayroong 2 libro. 2 libro. Yun pa rin ang sabi ko. Sa katotohanan. Totoo na. Kahanga-hanga talaga si Ginoong Lu. Noon talaga akong nahirapan. Pero pagkatapos ko mag-isip ng mabuti, naiintindihan ko na rin, yung bahagi na ito, paano ito natapos. Noong araw bago ito, nakahula ka na tungkol sa akin, na darating ako ngayon. Sabi ko, tama ang code. Ito ang iyong kopya, walang duda. Kaya, saan ito nagmula, bigla? Bago magsimula ang charity dinner na ito, o kahit na mas maaga, nahulaan mo na si Li Wei. Ang nasa likod ay ako, na nag-imbestiga sa akin, mga nakasanayang gawi. Alam kong gusto kong gamitin ang notebook, para i-record ang bawat bahagi ng magic, at mga butas nito. Kaya naghanda na ako ng isang kopya, na pareho talaga sa orihinal. Maingat na pinagplanuhan ang magic na ito, na palabas. Ganoon pala. Anong silbi ng talino, sa harap ni Zhang Liwan? Hindi ba't nagwakas ka, sa isang kapahamakan? Aaminin ko, talaga kang kahanga-hanga, kahit anong aspeto, mga teknik, o kontrol sa ritmo, ang mga ito ay ang perpektong salamangkero na nakita ko. Sayang lang, na nakatagpo siya sa akin. Yung markang paywa. Pasensya na, Lu Chen. Hindi ko inasahan na, ganito pala, kung alam ko lang na may magic reveal, na magpapakita sa iyo. Talaga namang kahanga-hanga, ang mga mata ni Ginang. Zong, tinatanggap mo na ang pagkatalo. Sinabi ko na, tiyak na ikaw ay akin. Ngunit bago ka sumama sa akin, may isang bagay, na interesado ako. Nagamit mo. Ano ba talaga ito, linya ng isda, o magnet? Ano ang kaibahan ng dalawang ito? Mas simple ang magnet, mahirap ang linya ng isda, pero mas maganda ang pagiging hindi halata nito. Tama nga. Kailangan talagang ganitong linya ng isda. Ang mga bagay na mahirap, ay karapat-dapat sa iyong pagkatao. Sige na. Gusto ko ang dala mo sa akin. Itong mahika. Ngayon. Ikaw na ang magtatupad ng usapan. Talo na ba ako? Sigurado ka ba? Kailan ba ako natalo? Anong ibig mong sabihin, Ginoong Zhang? Parang hindi pa ako kailanman nagsabi nito. Tapos na ang magic na ito. Tapos na ba talaga? Ano ba talaga ang sinasabi mo, Lu Chen? Huwag magpanggap. At hindi pa rin sumagot ng matigas. Paano? Hindi ka pa rin ba nahiya, Lu Chen? Alam ko mahirap para sa'yo, tanggapin ang resulta. Pero, natalo ka. Talo ka talaga, Ginoong Ginang. Kung sasabihin ko, na ang lahat ng ito, ay panimula pa lang. Hindi pwedeng. Sa sunod-sunod na pangyayari kanina, ito ay isang world-class na palabas. Kahit pa ang kampiyon sa malakasan na paligsahan, hindi na rin masabi na ito ay appetizer. Lagi bang naiisip ni Ginoong MS, na manood ng isang magic na walang butas, ba? Kaya bago matapos ang magic, bakit ka pa magmamadali umalis? Boss, bakit ka nakikisigaw dyan? Tingnan mo. Imposible. Kailan? Hindi ko man lang nakita. Talaga ba? Hindi tama. Lahat ng ito ay mga tao kong pinagkakatiwalaan.
Hindi tama. Nasaan ang pera? Saan napunta ang 10 milyon? Ginang, Zong, ayos ka lang ba? Tingnan mo, hindi ka na makatayo ng maayos. Baka masyadong malamig. Nakita mong napainit ka na sa lamig. Lao Jiao. Anong nangyayari? Bakit ayaw pang ang gamitin ng aircon? Ayaw nilang magbukas. Kulang sa pera. Ito lang. Pumunta ka at buksan ang central air conditioning. Magpalakpakan tayo. Ninang, Zog, para sa charity dinner na ito ngayong gabi, na nag-donate ng 10 milyon. 10 milyon. Sampung milyon. Mahal na dalaga. Talagang magaling ka, Laulu. Ito ang pinakamagandang nakita ko. Sobrang nakakabigla ang magic. Natalo ako. Sa mga nakaraang taon, sa wakas, natalo din ako. Talagang napakaganda mo. Ginoong Lu. Anong nangyari sa babae ito? Baka siya'y na-stress na. Tama ka dyan. Talagang ito ay isang mahika na walang depekto. Sa ngayon, ako'y ganap na, hindi makahanap ng ideya. Talaga, magaling ka. Ngayong gabi, ano man ang mangyari, dapat kang sumama sa akin. Huwag kang magtago. Wala akong kadate. Walang paraan para sa'yo, na kumain ng ganito kaganda. Ikaw ang tipikal na, takot na mahirapan ang kapatid, at takot din na magka-rover ang kapatid. Huwag ka nang kumain ng sobrang bawang. Nabaho ka na. Yung nanalo sa laban kanina, hindi naman ikaw. Bakit susunod sa'yo si Laulu? Hindi mo naiintindihan. Gaya niya na isang henyo, manggagaway, maaaring sa akin lang, o kaya naman, ako lang ang makakapagbigay sa'yo ng mas malaking entablado. Bakit naman? Si Lucien ay tao ng aking kupunan. Biro lang. Dahil sa ibinabayad mo sa kanya, 3,000 bawat buwan, mukhang hindi pa rin nauunawaan ni Miss Shen ang halaga ni Ginoong Lu. Basta't gusto niya. Kaya kung bigyan siya ng 1,000,000 kontrata, at saka ito ay buwan ng sahod. Ano ang karapatan niya, Jinhua? Paano siya pipili? Alam na ni Lucien iyon. Lugan. Huwag kang magpatumpik-tumpik, lumapit ka na. Huwag makipagsama sa mga tao. Inaalis ang mga magician, na katulad nito. Hindi ako nananakit. Anong ibig mong sabihin? Ang ibig kong sabihin ay, huwag mo akong pilitin. Ulitin mo yan. Ginang, Shen, mag-ingat ka sa sinasabi mo. Kakausapin ni Laulu bago umakyat, nasabi na, hindi na siya bahagi ng inyo, na grupo. Iyon na, kayo-kayo ay, walang kwentang utusan. Lugan. Nagbibiro ka ba? Hindi ba? Medyo sang-ayon ako, sa pananaw ni Miss Shen. Paano dapat pumili? Alam ni Ginoong Lu sa kanyang kalooban. Sumama ka sa akin, Ginoong Lu, talagang kailangan kita. Magandang babae, maaaring hindi mo pa. Ako lubos na. Ako talaga ang ganito. Ako'y sanay sa kalayaan at kawalang anyo, gaya ng isang monk na nagtuturo araw-araw. Anong mga kondisyon ang gusto mo? Pwedeng pag-usapan. Hindi tungkol sa pera, iba ang usapan. Mas mahalaga kaysa sa pera, ay ang tao. Alam mo kung bakit, hindi ka ba pipiliin? Sasabihin ko sa iyo ang totoo. Iyan ay dahil sa kanya, ang pinaka-importante sa kanya, ay ako. Lugan. Alam kong nandyan ka pa, nagalit ka pa sa akin. Hindi ko na lang ito isasama sa usapan. Maaari ko pa nga itong ituring na, hindi mo sinabi ngayon, wala kang sinabi. Pagbalik ko sa kumpanya, Ginoong Shen. Nagkamali ka. Hindi ko siya pipiliin. Hindi ka rin pipiliin. Pag-uwi mo, pakisuyo, palayasin mo na ako, o kaya naman, mag-resign na lang ako ng kusa. Bakit? Di ba gusto mo ako? Kailan ako? Nagmahal na naman ako sa'yo. Sinabi mo pang wala. Tuwing may paghahanda sa likod ng eksena, at sa mga ensayo, palagi kang lihim na nakatingin sa akin. Hindi ba't ito'y parang lihim na pag-ibig sa akin? Sobra ka namang mag-isip, nagtataka lang ako, 3 taon na ang nakalipas. Bakit hindi ka nagbibigay sa akin ng taas sweldo? Gusto ko lang makita kung gaano ka kapalang mukha mo. Ikaw, Ginoong Shen, Fallen. Sabi mo, 20 piso, huwag kalimutang mag-transfer. Binibining Chin, ngayong gabi. Masaya pa rin ba? Okay naman siguro. Yung taong yun,
Medyo nakakainis talaga. Yun, babalikan ko, ipapabait ko sa tatay ko. Kailangan kong mag-order para sa inyong pamilya. Ginoong Blue, pakiusap, huminto ka. Magtuloy na kayo, opo. Tara na. Ngayon, tayo na lang dalawa. Hindi ito tamang lugar para makipag-usap. Punta tayo sa kotse ko. Sabi mo ang ganda mo talaga. Magandang babae ka. Sabi mo ngayong gabi. Mag-isa lang tayo, babae at lalaki. Masama kung makita ng iba. Ikaw. Matatakot ka pa ba dyan? Siyempre. Ang pagtatanghal ni Ginoong Blue, napakaganda. Talagang nahulog ako sa kanyang alindog. Bibigyan kita ng babala, kahit mabilis ang mga kamay ko. Ito ay para sa mahika. Huwag kang magpadalos-dalos. Anong ikinababahala mo? Walang ibang tao dito. Seryoso ka ba? Kung hindi, akala mo ba, bakit ko pinaalis ang mga tauhan ko? Yung suot mong damit kanina, sa suot kong ito ngayon, sa ilalim ng costume, ay natatakpan. Kaya dahan-dahan ka lang. Saka may isa pa siyang suot, na dati niyang damit, patawanin na lang natin siya. Ate, sobrang gusto kita. Sabi mo, ano ang dapat gawin? Hindi ikaw. Isuot mo ng maayos ang damit, kaya ikaw. Kaya mula sa simula, mula nang naglihis ka ako, nagkamali ako, bakit hindi mo? Sabi ko, tama ba? Sige, magaling ka. Salamat ah. Ito ay para sa isang lalaki, pangkalahatang pagkilala. Walang kwenta. Ayaw na. Tingnan mo na lang. Ano to? Hindi mo naman talaga akalain. Isa lang akong simpleng, manggugulo ng mahika, di ba? Hinahanap kita para magbuo ng isang grupo. Buksan mo at tingnan. Pagkatapos mong makita, malalaman mo na. ₱1,000,000 ang buwan ng sahod. Sumusunod sa utos ng organisasyon. Lahat ng kilos, may kaakibat na panganib. Kailangan ding pumirma ng kasunduan sa pagiging lihim. Ginang, Zong, ako ay isang magician. Hindi ako isang hired gun. Iniisip mo ba akong isang mandirigmang hari at mandirigma ng digmaan? At tungkol sa panganib, naglalaro lang. Hindi ako nagbibiro sa'yo. Binabahala mo na ako. Hindi na ako makapagtuloy pa sa panonood. Pwede bang magbahagi ng bahagya? Anong organisasyon kayo? Bago ka pumayag. Hindi ako magsasabi ng kahit isang salita, hindi rin sasabihin sa iyo. Pero maniwala ka lang, na ang natitirang grupo namin, ang huling pangunahing posisyon. Sa posisyong ito, ikaw lang ang pwedeng dito. Ako ay isang ordinaryong tao, hindi ka, hindi ikaw. Matagal na akong naghahanap, para lamang makahanap ng isang henyo sa mahika, at ang taong walang kahinaan, ay ikaw, Ginoong Blue. Kayo ba ay opisyal? Oh, kalimutan na lang. Ako kasi, sanay sa kalayaan at katamarin. Ginoong MS, palitan na natin siya. Ginoong Blue, kahit na tinanggihan mo ako ngayon, maniwala ka lang. Mabilis din tayong magkikita uli. Magtutungo tayo muli sa susunod. Nakatanggap ka na ng pera, di ba? Talagang hindi ko maintindihan. Ikaw na ganito kalaking magician. Kumikita ka ng kaunti, na mga 10 o 20 piso. May oras ka ba? Labas ka na. Mayroon akong kaunting bagay. Susuportahan kita ng isang araw. Sapat na ba ang 10,000? Anong sinasabi mo? Anong sinasabi mo? Pakinggan mo ang sinasabi mo. Tingnan mo ang sinasabi mo. Tao ba yan? Anong pakikipag-ayos? Anong hindi? Nasaan ang moralidad? Nasaan ang mga pananaw sa halaga? Nasaan ang address? Dumating ka na. Mabilis. Umupo ka. Yung. Ipakilala ko sa inyo ang lahat. Itong si Lucien. Kaibigan ko. At saka, isa siyang magician. Ah. Sige, ikaw. Tahimik lang. Naging kaibigan na kayo. Hindi ba kayo? Anong sinasabi mo? Hindi katulad ng iniisip mo. Majay Kiroa. Totoo ba yun? Ay, cheating. Palagi kang bumibili ng ticket para manood ng magic show, di ba? Hindi ka rin kailanman nakarinig. Kilala mo ba ang isang mahuhusay na magician? May personal kang ugnayan sa kanya. Mukhang ang gwapong ito. Ay may taglay na kakaibang katangian. Kakaibang katangian. Hindi naman gaano. Mga kalakasan. May ilan naman.
Walang batas. Yung babae na yan ay kaaway ko. Mula pagkabata, hindi kami magkasundo. Ngayon, hindi ko alam. Anong pumasok sa isip niya? Na tinawag ako para uminom. Sigurado akong umaasa ka. Yung ano niya, rap na boyfriend. Ano man ang mangyari mamaya, kailangan mong tiisin. Pera, hindi kailanman kukunin ang kahit isang sentimo. Hoy, pare, magician, di ba? Bakit hindi? Ipakita ang iyong galing, at buksan ang aming mga mata. Sige, walang problema. Bilisan mo, bilisan mo. Mahirap na artista. Hindi ba't para sa mga tao ang mag-perform? Tingnan mong mabuti ah. Ganyan lang. Wala na. Ito na yun. Matagal na nating ginagawa. Ganito lang pala. Jinling, hindi ko sinasabi na ikaw, yung kaibigan mo. Hindi naman maganda ang antas. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Sasabihin ko sa inyo, kung gaano katindi si Lucien. Hindi ninyo talaga maisip. Tama na, tama na. Huwag ka nang magyayabang. Saan ka pa sa ganitong klase? May pambili pang mangbang na magyabang. Na nag-aakyat ng ilusyon para lokohin ang mga batang babae. May kilala akong isang eksperto. Sila ang tunay na manggagaway. May kilala akong isang eksperto. Sila ang tunay na manggagaway. Sige na. 13.5. 13.6. Magdagdag pa. Buksan. Inom. Ulit. Ulit pa. Dalawang uno. Simulan. Uminom. Huwag na maglaro. Baka malasing ka. Hindi ako. Mananagot na ihatid ka pa uwi. Huwag masyadong makialam sa mga babae. Tuloy na. Hindi mo naiintindihan. Ganyan lang ang kanyang ugali. Walang galing at mahiling maglaro. Jinling, ang galing mo ay talagang kulang. Ganyan ka. Uhaw na ako. Kung hindi kaya, tutulungan kita uminom. Huwag kang masyadong mayabang, ha? Ganito, magpapalit tayo ng paraan. Susubukan mong maghambing ng laki. Kaya mo ba? Sige. 3 dice. Sino ang mas malaki? Sino ang may mas maliit na puntos? Sino ang umiinom? Halika. Kaya ba ito? Malaki, malaki. Gusto ko ng malaki. 3, 3, 3, 2, 1. Nanalo ako. Inom, inom. Mabilis, inom. Tuloy tayo. Sige, sige. Kumain tayo ng maliit na pakwan. Inom. Nanalo na naman ako. Bakit parang ganito? Hindi mas malaki. Tayo ay mas maliit. Sinong mas maliit? Siya ang panalo. Gusto mo bang subukan? Natatakot akong matalo ka at hindi ka makainom. Sige, inom na. Inom, inom. Anong nangyayari? Babalik pa ba? Ituloy mo. Sige, tuloy lang. Nanalo na naman ako. Mas mabilis ka pa rin uminom. Uminom ka na, uminom ka na. Nanalo na naman ako, uminom ka. Huling laro na ito. Laro na ito. Maglaro tayo ng malaki. Hindi ako naniniwala. Sige, sasama ako hanggang dulo. Ganito, ang matatalo ay hahanapin ang lalaking katabi niya at hahalikan siya sa labi. Ako at siya. Ako at siya nga. Di ba kayo mga tao dito? Ganito ba talaga ang laro? Tama ka. Gusto kong talunin siya. Kapag naisip ko ang ating prinsesa ng Qin. Kung matalo man tayo, kailangan mong aktibong halikan siya. Isang mahirap na batang lalaki. Baka magalit pa. Hindi. Ayaw ko ng ganyan. Hindi ko sinasabi na ayaw kita. Siya ang boyfriend niya. Hindi ito patas sa lahat. Bakit? Hindi ka ba natatakot matalo? Ang mababang uri ng pang-uod-joke na ito. Sige, darating ako. Sino ang natatakot? Talaga bang ganito lang? Madali kang nahulog sa bitan. Mas bata ka, di ba? Oo, isa-isa-isa. Gusto ko ng isa. Isa-isa-isa. Gusto ko ng isa.
Hindi ikaw. Bumalik ka na ulit. Palagi naman akong swerte. Kung hindi, bubuksan ko na lang ba para sa'yo? Bakit? Hindi ka makapag-umpisa. Sige, ako na ang mauuna. 3, 1, siguradong talo na. Kayo na ang bahala. Tama. Siyempre ikaw. Nagtago ako ng kaunting puntos. Huwag kang magbulak. Sino bang nagbigay sa boyfriend ko ng magandang swerte? Kung may kakayahan ka, bigyan mo rin siya ng swerte. Ikaw. Sige. Pakiramdam ko ang swerte ko. Ayos naman. Bakit hindi? Subukan ko nga. Ikaw na ang magmaneho. Hindi. Kaya mo ba talaga? Mas mabuti pang makakuha ka ng 3-1 para magpantay tayo. Kung hindi, kailangan kitang halikan. Sobra na. Nanalo ako. Pwede na ito. Pwede rin ito. May 3 puntos ka. Ako, isa lang ang kabuuan ko. Nanalo ako. Sabi na nga ba, ikaw yun. Sabi ko na nga ba, bakit ang malas nito? Ngayon, kahit anong sukat, maliit man o malaki, palaging ikaw ang namumuna. May daya ka. Ano, ate? Naglalaro lang naman tayo. Huwag kang magpakitang gilas, na parang naglalaro ng sugal. Bakit? Gusto mo bang putulin ang aking mga kamay? Kaya't dapat mong aminin, na ikaw ang nagkakagulo. Wala akong ginawang ganyan. Lahat ng bagay ay dapat may ebidensya. Anong mata mo ang nakakita sa kamay ko, na humawak ng dice? Ikaw, at saka, noong una, hindi ko talaga, nahawakan. Maaari kong patunayan, na si Lucien ay talagang hindi pa nga siya nakipaglaro sa dice. Ganun lang. Sige na. Siya yung magician. Di natin siya matatalo. Ang galing ng magician. Sino bang hindi nakakakilala ng magician? Maghintay ka sa akin. Hello. May isang taong walang modo dito. Tulungan mo akong turuan siya. Oo, katrabaho mo siya. Sige, ipadala ang lokasyon. Hintayin mo. Nandito na siya sa daan. At saka, tiyak na isa siyang kilalang. Magaling na tao. Magaling. Sino? Sabihin mo na, baka matakot ka. Mabilis na kamay, freeway. Ano? Narinig mo na ba? Tulad mo, na hindi naman sikat. Baka pag nakita ka siya, manghihina ka. Sobrang exaggeration naman. Mahir ang magician. Ano ang magagawa niya? Gusto mo pang saktan ako. Kung di mo sinabi, akala ko, isa kang tao sa lipunan. Ayos na, kapatid. Huwag ka nang magpanggap. Sige na. Sa wakas, si Ginang. Chin, ang nagdala ng kaibigan. Bigyan natin ng kaunting dangal. Huwag mo akong gawin. Hindi makababa. Sinasadya kong siya'y hindi makababa. Anong problema? Ayos lang. Gusto kong makita kung sinong nakipagkita kanino. Sinong matatakot. Matatakot sa ihi. Nagpapanggap. Tuloy-tuloy ang pagpapanggap. Bakit naman nag-away na naman? Uminom tayo ng konti. Mag-enjoy tayo. Hindi naman siguro. Nandito ka na rin. Ito yung sinasabi kong si Liwei. Mayroon siyang mabilis na kamay, na hindi mo kayang maabot sa buong buhay mo. Lige, pakisabihan siya ng maayos. Ipakita mo, buksan ang kanyang mata. Pasensya na. Naputol ang daliri ko. Ako'y may kapansanan. Hindi. Colin. Pasensya na, nakalimutan kong sabihin sa inyo, yung tinawag mo. Ano nga ba ang pangalan niya? Liwei. Dati siya, nakipaglaro si Lucien. Nanalo si Lucien. Anong masasabi ko? Dapat ay talo agad, di ba? Wala ako noon, later ko lang nalaman. Anong meron? Ikaw, gusto mo bang samuka? Nanghihina ako. Sabi na nga bang bawasan mo ang pag-inom? Talaga naman. Pasensya na, sandali lang. Hindi mo inaasahan, di ba? Nagdadasal ako, talagang kahanga-hanga. Walang kwenta ang makipaglaro sa kanila, ngunit ngayon, sa wakas ay nakabawi. Hindi ko akalain, na si Lucien ay talagang magaling sa mga mahika. Siyempre naman, sinasabi ko sa'yo, noong araw na wala ka. Kung hindi, tiyak na manghuhulog ang panga mo. Kaya't paglingon mo, dapat, magsalita ka ng maayos sa akin, ha? Sige. Pinapabalik na ako ng nanay ko. Colin, magkita tayo sa ibang araw para mamasyal, ha? Sige, Colin. Kapag uminom ka, huwag magmaneho. Maghanap ka na lang ng taong magdadala sa'yo.
Hindi na kailangan. May driver ako sa bahay. Sige, para akong hindi nagsabi. Sige na, umalis na tayo. Nandoon na ang sasakyan. Ihatid mo ako pauwi. Ay oo, kamusta kayo ng ate na iyon noong araw? Anong usapan nyo? Sinasabi mo si Zhang Liwan. Gusto niyang kunin ako. Sabi niya, tungkol sa isang organisasyon. Medyo misteryoso pa. Hindi ko tinanggap. Sa totoo lang, maaari kang sumubok na sumali. Dahil sa kanya, narinig ko na dati mula sa tatay ko, na nabanggit niya ito. Ang lakas mo talaga. Ang saya ko ngayon. Tama nga, bakit noong araw, mas pinili mong mag-donate ng 10 milyon na yon? Ayaw kong kunin dahil ayokong malimitahan ako ng tao. Ipamahagi na lang sa mga nangangailangan. Nakuha ko yan sa sarili kong kakayahan, na pinaghirapan. Tama lang ang dapat. At saka wala akong masyadong interes sa pera. Sapat na ang kailangan. Talaga ba? Bakit palagi ka pa rin nandito sa kalsada? Nangungulimbat ng pera. Anong sinasabi mo? Anong klaseng sinasabi yan? Hindi naman ako nanlilinlang. Kakumpetensya lang ito. Ang pangunahing prinsipyo ko ay katapatan. Lugan. Mula pagkabata, maliban sa pinakamabuti, kaibigan ko, ikaw lang ang nandyan sa akin. Na totoo ang itsura. Hindi man lang nagkukunwari. Talagang kakaibang tao. Sa totoo lang, nanalo tayo kanina. Huwag mo akong halikan. Nakalasing ako. Mabuti na lang at nakalasing ka. Ngayon ay talagang nakapagbigay kaalaman. Kung hindi dahil sa paghatid sa kanya pauwi, sino ang makakapag-isip na totoong may nakatira sa mansyon? Ano ang kaibahan ng bagay na iyon sa kastilyo? Ano ang pagkakaiba? Nagkita na naman tayo, Ginoong Lu. Halo, may pumasok na tao sa bahay. Huwag kang magulo. Ilagay mo yan. Nakikipag-arte ka pa sa akin. Upo ka. Ito ba'y bahay ko o bahay mo? Bakit ang daming formalidad? Halos mapaso pa nga ang nangyari sa akin. Pasensya na. Ngayong gabi, kailangan mong sumama sa akin. Hindi na pwedeng ipagpabukas pa. Susunod ako sa'yo. Huwag magmadaling tumanggi. Dumating ako ngayong pagkakataon. Ngunit nagdala ako ng isang bagay para sa iyo. Pagkatapos mong tingnan ito, hindi pa huli ang lahat para sumagot. Napakamaingay sa gitna ng gabi na may salamin. Makikita mo ba? Ano ito? Buksan mo at tingnan. Kung hindi, isipin mo. Ito na ba ang iyong? Ito ba ay iyong? Mga paboritong litrato, maaari ba akong makapanood nito ng libre? Sinasabi ko sa iyo. Huwag ka nang mag-isip. Sasama ako sa iyo. Huwag nang pag-isipan. Sasama ako sa iyo. Ang bilis ng desisyon. Mukhang mahalaga itong tao, para sa iyo. Kumakalam na, di ba? Kumain ka ng dahan-dahan. Sinasabi ko sa inyo, nagaling kayo sa bayan, di ba? Sinasabi ko sa inyo, buti na lang at nakilala niyo ako. 3 araw na ang nakakalipas. Umakyat ako sa bundok para mangani ng kahoy. Kung hindi, talagang mag-freeze kayo. Eh ano, noong nakita ko kayo, nakita ko na, lahat ng katawan niyo ay may dugo. Anong nangyari? Malala ba? Kung hindi, dadalhin kita sa ospital sa bayan para magpatingin. Hindi na kailangan. Sisimaw na tayo bukas. Oo, actually, wala naman paleri. Gusto mong tumira ng ilang araw, tumira ka na. Ngayon na, narito na ang masayang buhay. Hindi kita kailangan para sa ilang ulit na pagkain. Lugan. Lumapit ka. Lugan, ilang beses na kitang sinabihan, mula sa mga naunang dinastiya, bilang isang tagapagsanay. Hindi ka basta-basta, maaring gumalaw ng mga mahika sa loob. Ito ay utos ng ating mga ninuno. Gusto mo akong pasabugin sa galit. Sabi ng nanay ko, walang ganitong utos sa pamilya. Hindi pwede iyon. Sinasabi ko sa'yo, ngayon ay panahon ng batas. Marami. Naramdaman ko, maraming enerhiya sa katawan. Hindi mo mapigilan. Ikaw, kontrolin mo. Kailangan nang umalis. Nakapagpagaling ka na ba sa sugat mo? Nakita niya, ang mga sugat natin sa baril. Nakaibigan ng iyong ama, narinig ko ang nangyari sa pamilya ninyo. Nabalitaan ko na. Mula ngayon, sumunod ka sa akin. Ituturo ko sa iyo ang mga magic trick. Kung may ibang mangbuli sa iyo, gamitin mo lang ang mahika. Walang problema.
Matapos mong tanggihan ako noong nakaraan, nagsagawa ako ng investigasyon sa lahat ng impormasyon mo. Ayon sa impormasyon, mula nang ikaw ay 6 na taong gulang, hanggang sa ikaw ay 18 taong gulang, halos walang nakalagay. Ngunit, bago mag-6 na taon, mukhang ang taong ito sa litrato ay talagang mahalaga sa iyo, napakahalaga. Mahalaga. Siyempre mahalaga. Malalim ang galit. May isa lang akong hiling. Pwede kong siya personally harapin. Basta may gawain ka. Ilagay sa bilanggon. Ipapatupad mo ang parusang taman. Ang responsibilidad mo sa mundo ay ang pinaka-extravaganza ng magnanakaw na tumatakas. Maligayang pagdating sa ikatlong siyam na ahensya. Ito ang aming logistics team, na responsable sa paghahanda ng operasyon, at sa mga kasunod na hakbang. Ito ay ang Departamento ng Teknolohiya sa Network. Ito, twice only way. Pasensya na, noong una, para makahanap ng tamang tao para sa team. Kaya't naglibot ako, pasensya na sa abala. Ito si Peach. Pang-7 mahika sa mundo, mahusay sa psikolohiya, hipnotismo. Kamusta? Ako si Lugan. Ito ay, tawagin mo na lang akong Pango. Mahilig sa kalokohan, live streaming illusion, mahusay sa mga online effects. Siyempre, maaari mo rin itong isipin bilang mga hacker sa bagong larangan. Madalas kong makita ang iyong mga video. Dati, hindi ka nagpapakita ng iyong mukha. Hindi ko akala ang ganyang anyo mo. Pero, maganda kang tignan. Ngunit, hindi ako sang-ayon na ikaw ang mas maganda. Narinig ko kay Aling Zhang ang iyong kakayahan sa teknolohiya. Siyang talaga. Talagang kapani-panirang kasanayan. Si Lucien ang pinuno natin. Siya ang pinakamataas dito. Tama akong wala ng problema dyan. Kailan ba simulan natin? Huwag kang magalit. Magpahinga muna tayo ng 2 araw. Pag may gawain, ipapayag namin ka. Talaga kang sigurado ng ganyan. Kayo na grupo ng mga magician ay makakasama ang grupong ito ng mga kriminal sa laban. Sa isang sulyap, alam mong hindi sila biro. Sa kanilang hitsura pa lang, parang may dala silang mga buhay na sinaktan. Maraming tao ang kanilang pinaslang. Kayo ay kailangang mag-imbestiga lamang na hindi nag-aabala sa mga tao at lapitan ang target upang makumpleto ang misyon tungkol sa paraan. Huwag kayong mag-alala. Naiintindihan ko, mabait na mamamayan si Ginoong Lu. Si syudad ano na may puso, si Ginoong Lu. Magandang magpahinga ka muna sa susunod na 2 araw. Maglakad kang libreng lakad. Pwede ring makilala ang paligid. Tama na. Wala ka pang asistante. Naisip kong tulungan kita ng isa. Subalit, may isang tao. Nakilala siya sa likod ng backstage. May malakas na koneksyon ang likod ng backstage niya. Kaya hindi ko talaga siya matitinagang tanggihan. Subalit, masayang masaya. Isa lang siyang asistante. Sa katu-atuan ng kakayahan ni Ginoong Lu. Walang magiging epekto, di ba? Matibay ang background. Gaano ba katibay? Sinasabi ko sa'yo, kaya ko yan. Sandali lang, yung assistant na sinasabi mo, hindi naman siguro iyon. Hulaan mo kung sino ako. Isang araw, gaya ng dati, nasa bar na pinagtatrabahuhan ko, bigla akong nakarinig ng tunog ng bell. Sa mga sandaling iyon, may lumakad pa palapit. 2, 3, 4 na, ginang, Q. Nagsitira sila ng ilang sandali, naramdaman nilang medyo walang abala, kaya hinahanap nila ako. Kuya, pwede ba kitang tulong hanapin? Magkausap na lalaki, sinabi kong walang problema yan, at kaya'y naglakad ako. 1, 2, 3 na kalye. Nagbigay sila ng 2. Ginto na lalaki, at 2. Itim na lalaki. Uy, napakaligaya nila. Nagtanong kung saan ako nakilala nila. Sabi ko, nasa katabing 7, 8, 9. Nahanap ko sa club. Sobrang masaya sila. Kaya naman, binigyan ako ng $2 na tip. Pagkatapos nito, silang 2 ay nagsimula, uminom at maglaro. Kabilang dito, ang isang Ginoo at isang ginang. Naglalaro na ng baraha. Tungkol sa babae ito, siya ay nagpakita ng 3, 8. Atay, isang pares na 6. Sa panahong ito, hindi na matitiis ng lalaki. Siya, naglabas ng 3 pikit at isang pangalawa. Kaya naman ang tanong ay, narito na ba ang panalo ng lalaki? Hindi. Dahil sa tabi niya, nakatayo ang isang magriko, at siya'y asistante at disciples niya. Ano naman kay, nag-quit na, 3, 4, 5, 6.
7. Kwento ng pag-ibig. Itong kabataan. Maganda ang talento niya. Noon, nag-ensayo ako ng lihim. Kaunti lang. Pero, malayo pa ako para maging kwalipikadong katulong ng manggagaway. Ginoo, tingnan mo itong mga mahika ko. Gumagana kang mabuti. Pwede mo bang ibigay sa akin? 5 piso na kakaibang bayad. Ang batang ito. Alis na, hindi. Huwag kang umalis. May iba pang alam pa ako. Elgan. Bakit hindi ako pwede? Nakita kong kinukuha mo ang pera ng madaling araw dahil sa kakulangan ka ng isang bagay. Bagay? Anong bagay? Alamin mo na bilang isang manggagaway. Ano ang pinakamahalagang katangian? Alam ko, ito ay ang kasanayan, di ba? Hindi. Ano yun? Karunungan. Mali. Yun. Ay tiis. Wala pong tama. Bilang isang maayos na, bago, pinakamahalagang katangian, ay kailangang masaya ang mga tao. Tumayo, ipakikita ko sa iyo, tumingin ng mabuti, dahil sa susunod, magiging astig. Nahuli ang isang ligaw na magician. Ayos, may interesante dito. Tara, tingnan natin. Kayo ba ay mula sa malapit, mga estudyanteng kolehiyo? Oo ngayon, nakatagpo kayo sa akin. Maswerteng-swerteng kayo. Kadalasan, nandito ako, sa mga pambansang malaking entablado, na nagpa-perform. Gustong manood ang iba, kailangan ko pang makakuha ng tiket. Totoo ba yan? Ang galing mo naman. Nagsimula na namang magbula. Kaya takoy, magpapakita ng kaunti, para hindi kayo hindi maniwala. Sige na, pare, ipakita mo, isang gabi, gaya ng dati, nasa bar ako. Bigla, narinig ko ang tunog ng kampana, na tumunog. Sumigaw ako ng maligayang pagdating. Kaya, pumasok sila. 77, Ginoong 7. Umupo sila sandali, nakapansin silang medyo nababato kaya, hinanap ako at sinabi, Bata, maaari mo ba kaming tulungan? Makahanap ng ilang magagandang babae, na makakasama namin makipagkwentuhan. Sabi ko, syempre maaari, walang problema, kaya't naglakad ako sa 1, 2, 3 kalye, nagbigay sila ng 400. Gusali para kay Guro Kay. Sinabi ng mga Ginoo, kailangan namin ng magandang babae. Bakit mo kinalaunan? Dito ang maraming matatanda. Sinabi ko, ang gabi ay masyadong huli. Umuwi na ang mga babae. Natutulog na. Magtiis na lang. Hindi naman hindi makakapaglaro. Tinanong nila ulit, saan mo nakuha? Ang napakaraming matatanda. Sabi ko, nakita ko ito sa club na liyo-liyo. Nahanap. Masaya sila, kaya't binigyan nila ako ng 3 dolyar na tip. Sabi ko, Ginoo, saan ka makakakita ng 3 dolyar? Maaari mong insultuhan ang aking pagkatao, pero hindi mo talaga, maaaring insultuhan ang aking talino. Kaya't ako'y nagalit. Sabi ko, Ginoo, magduel tayo. Mangyaring ilabas ang iyong sandata. Ang mga Ginoo ay labis na galit ngayon. Kaya, mula sa kanyang bulsa, naglabas ng AK-47. Sabi ko, ayos lang. Parehas din may armas. Kaya, inilabas ko ang akin. Pare, ang galing mo talaga. Kaya muli si Ginoong Kay, nagpatuloy sa pagsabi. Matagal na siyang nagsasalita. Medyo nauuhaw na siya. Mga kabataan, pwede bang bumili ng isang bote ng tubig para sa akin? Ako na. Naloko ako ng 30 piso. Ang galing mo naman. Mag-ingat. Sige. Anong lokohan ba ito? Tungkol sa mga magician. Maaari bang tawaging lokohan iyon? Sige. Ipinagtrabaho mo iyon. Ayos na ba? Magsanay ka ng mabuti mula ngayon. Kaya, gagawin ko, upang makakuha ng 5 piso sa lalong madaling panahon. Hindi. Ikaw na, mahal na anak ng Ching. Bilog na dalaga. Sa inyo, ang banyo. Isang piraso ng tiles ay sapat na para bilhin ako. Isang buhay na. Bakit mo pa kailangan isipin yan? 5 o 10 piso. Hindi mo naiintindihan. Hindi ko naiintindihan. Naiintindihan mo. Siyempre, ano ang likas na katangian ng mahika? Hindi ito nakasalalay sa teknik. Nasa, hindi inaasahan. Mali. Ang likas na katangian ng mahika ay ang hindi pagiging inaasahan. Laging mali. Bakit anumang sabihin ko ay tinatanggihan mo? Sige na, hindi na ako makikipagtalo sa'yo. Bakit ka tumatawa? Naisip ko ang isang masayang bagay. Mali, ito ay masayang bagay. Naisip mo na.
Luchen, hindi ka pa tapos, di ba? Nahanap na, tiyak na ito ang target, walang duda. Ayos, agad na magtipon, magpulong. Ano bang alam mo? Mayroon din ako niyan. May halaga ang teknolohiya. Okay, pakiusap. Ikaw, anong? Klaseng card. Ako, anong? Sinasabi mong klaseng card. Pareho ba yan? Narinig ko. Narito na ang trabaho. Mga tekniko, sinusubaybayan sa pamamagitan ng internet. Nakatagpo ng mga bakas ng target. Hindi kilalang pangalan. Kodigo. Renshi. Ang target namin ngayon ay isa sa mga leader ni Black Mamba. Sa ilalim niya, ayon sa pagsusuri ng mga teknikal, nagnakaw si Slate ng malaking halaga ng mga lihim ng mga pampublikong kumpanya at kinansela niya ang plano. Nang 3 araw mula ngayon, naghuhula kami na dapat ay nagplano silang magtagpo upang ipasa ang nakaw na lihim kay Black Mamba. Ang misyon na ito, ang layunin, ay ang Cobra. Bakit hindi direkta? Isang buong kalayok na, hindi pwede. Ang Black Mamba ay tuso at mapaghinala, halos hindi ito lumalabas. Ito ay isang napakadelikadong presensya. Kung hindi ka sigurado, huwag kang kumilos ng pabigla-bigla, Lugan. Paborito kang unang gawin ito, walang karanasan. Nagplano akong ibigay ka sa isang karaniwang talsik na may 3 buhay, para matuto ka. Ang B-Snake ay, naging pagkakataon na, magtiis ka pa, may pagkakataon pa sa hinaharap, hindi. Kakausapin mo lang kanina, hindi madalas lumilitaw ang Black Mamba. Kung mawala ang pagkakataong ito, sino ang makakaalam kung kailan? Ang susunod na pagkakataon ay darating. Imposible, hindi ako papayag. Kung sakaling may mangyari sa iyo, anuman, na hindi ikinasaya ng ilang batang babae, sang-ayon ba kayo? Oo, oo, oo. Hindi, kayo, anong sinasabi ninyo? Sige lang, masusing kaibigan lang kami. Masusing kaibigan lang talaga kami. Sa pagla-layout ng operasyon, Lugan, ikaw ang magplan ng buong operasyon. Kailangan kong tanggapin ng bawat isa sa inyong. Bago magtadyak, kumuha ng datos, upang huwag magising ang alon. Hayaan muna natin si Black Mamba. Ayusin muna natin ang iba. Ako ay nagpapahiwatig. May araw ito na darating. Konting tiis pa, okay ba? Dahil nagkasundo na ang lahat, kaya, simulan na ang aksyon. Lalabas ang boss. Ikaw ang bahala sa pagmamaneho mamaya. Nagpakita ang marka. Dapat nasa kahon ang datos. Kumilos. Mag-ingat ka. Sino ang tinutukoy mo? Pasensya na talaga, pare. Ang kaibigan kong ito ay mainitan ng ulo. Medyo may pagkakaiba. Huwag mo siyang pansinin. Ikaw ba'y hindi siya? Paano? Kilala mo ako. Classmate tayo noong high school. Noong nag-aaral pa tayo, nakapagkulay ka pa ng maliit na dilaw na buhok. Palagi kang nakasakay sa motor na panggulo. Tama. Mayroon pa akong mga larawan natin sa telepono. Nasaan ang video ng graduation party? Kung hindi ka naniniwala, tingnan mo. Pasensya na, mabagal mag-load ang video. Baka mas mabuti kung ikaw na lang ang humawak. Bilisin mo. Ay, tingnan mo. Totoo nga. Gusto mo bang kunin ako? Follow na sa iyo. Nasaan ang susi ko? Anong ginagawa mo dito? Sundan mo ako. Ano ang ginagawa mo? Sino ang nagpasabi sa iyo na umakyat dito? Sabi. Anong ginagawa mo? Sino ang nagpataas sa iyo dito? Sabi. Hoy, kuya. Pupunta lang ako para magpa-check up. Hindi naman siguro kailangang maraming tanong, di ba? Magpakonsulta. Oo nga. Pumunta ako para magpatingin sa hypnotist. Hindi ba kanina lang sa kanilang baywang? Huwag kayong lahat magpaputok. Pero salamat at ikaw. Babagal ang iyong pagmamaneho. Nagawa na. Sino ka?
Nakuha na namin ang datos. Ang galing. Tama nga, nasaan si Lucien? Bakit wala siya? Sa komunikasyon na channel. Hindi alam ni Logan. Sinabi lang niya, na may sarili siyang plano. Bakit? Hindi ba siya kasali sa operasyon na ito? Iwan muna ang Black Mamba. Tinitiyak ko, darating din ang araw na iyon. Konting tiis pa. Ayos ba? Nako, delikado si Lucien. Nakipag-usap na ako sa ilang. Napag-usapan na ng boss ng developer. Handa nilang burahin dito, at magtayo ulit. Sa susunod na taon magsisimula. Pagkatapos yun, magiging isang malaking teatro para sa mga palabas. Medyo malayo nga lang ito, pero kung gagamitin para sa palabas, wala nang pakialam. Tatay, hindi masaya dito. Kailan tayo uuwi? Para manood ng cartoons. May importante pang gagawin si tatay. Titingnan pa ang lugar kasama si Tita Shen. Mabait. Jinhua. Anong nangyari? Ako. Sa totoo lang, hindi pa ako handa. Handa na ba ang isip mo? Siyempre, ikaw ay may ikalawang kasal. Hindi ko alam kung kaya ko. Naalagaan si Ruo-Ruo. Alam kong may dalang bigat sa iyong puso. Huwag kang mag-alala. Mas gaganda pa ang ibibigay ko sa iyo na kinabukasan. Dito. Yan ang regalo kong ipinamumudmod sa iyo. Para sa pruweba ng kasal. Yung mga sasakyan sa ibaba, kanino kaya yun? Siguro mga boss ng developer. Pumunta tayo para inspeksyonin ang lugar. Sigurado akong kilala ko sila. Sige, dalhin kita para magkita tayo. Huwag nang maghintay pa. May nangyari. Agad magayos ka ng isang eroplano, papunta sa ibang bansa. Ito ba? Sila sabi nang huwag magkaroon ng anumang galaw. Akala ng babaeng iyon, bobo ako. Ang tanyag na Black Mamba na ito. Paano naman hindi makapansin sa ganitong mga galaw? Kayo pala iyon. Ayos lang ah. Ang huli nating pagkikita ay ako, noong ikaw ay 6 na taong gulang. Kaya mong makilala ito. Kayo, hinahanap niyo ba ito? Tama nga. Matagal na ang mga taon na ito. Hindi ko pa rin makalimutan hanggang ngayon, yung kakaibang araw na iyon. Kung hindi ko ito nakita sa aking sariling mga mata, hindi ko talaga alam na may mga ganitong tao, na umiiral sa mundong ito. Ako ay isang magician talaga. Nagpapakita lang ng isang trick, hindi ka ba magagalit? Alam mo, paano ba ang mga magician? Ng tao ba? Mula nang makita ko ang mga paraan ng iyong ama, sa loob ng mga taon, hindi ako nakatulog ng matiwasay para sa mga hindi inaasahan. Natuto ako ng maraming paraan, pero sa ganitong paraan lang. Parang kulang yata. Kung dagdagan pa ang iyong bayan, mga tao sa buong nayon. Anong ibig mong sabihin kung ako'y mapahamak? Maraming mga tiwala ang darating. Pumatay ka ng buong nayon para sa akin. Bakit? Natatakot ka bang kumilos? Hayaan mong hulaan ko. Natatakot ka. Alam mo ba kung ano ang pinakamalaki? Kahinaan ng karamihan. Emosyon. Sa tingin ko, ang pagtulong na may pakiramdam. Walang halaga. Magkaroon ng kasunduan, magbigay daan. Umalis ako. Simula ngayon, hindi na ako babalik sa bansa. Ito ang aking kondisyon para sa kapalit. Isaalang-alang mo ito. Natatakot ka rin. Nakapag-isip ka na ba? Siyempre, napag-isipan na. Gusto mong pumunta sa ibang bansa, di ba? Pwede. Sa susunod na buhay na lang. Ngayon. Dapat bayaran ang utang ng dugo. Kahit si Jesus, hindi ka maalis. Sinasabi ko. Akala mo ba nagbiro lang ako? Nagbibiro ka ba? Kapag nagka-problema ako, maraming mga ordinaryong tao ang papalit sa akin sa libing. Mag-isip mong mabuti ang mga walang salang tao. Paalisin mo na ako. Sinasabi ko na mula ngayon, tubig mula sa balon. Huwag makialam sa ilog. May isang babae na nagsabi sa akin, kailangan ko lang ayusin ang layunin. Hindi ko na kailangang mag-alala sa ibang bagay. May mga darating na tutulong. Nasa daan na ang mga tao ko. Maraming daan-daan o libo-libo. Mabilis silang darating. At bubuwal dito. Kahit gaano pa karami. Ang iyong mga kakaibang kakayahan. Ano naman ang halaga nito? Sa harap ng ganap na kapangyarihan. Maaasahan kong ito din. Hindi makakalabas dito ng buhay. Nais mo bang isipin ito ng mabuti? Walang pakialam. Sa buhay ko hanggang ngayon. Maikli man ito.
Pero sapat na itong kapana-panabik. Huwag kang gumalaw. Kapag gumalaw ka, babarilin kita sa ulo. Sinabi ko na, para sa anumang sitwasyon. Marami akong naiwan na daan pabalik. Boss, may nangyari. May mga nang hijack ng sasakyan. Nakuha na si kuya. Binata, bakit hindi ka kumikilos? Ayaw mo bang pumatay? Diba? Talagang sumusunod sa batas. Mabuting mamayan. Kung hindi ako nagkakamali. Umaasa ka sa pag-antala ng oras. Upang hintayin ng iba na mamuli ako. Tama ba? Siyempre nandoon sila. Bakit nagliyab ito? At mayroon pang, sinasabi mong delikado si Lucien. Ano ba talaga ang ibig sabihin niyan? Lugan. Huwag kang basta-basta magpadalos-dalos. Hindi ka pa sumugod. Siguro ay ayaw mong pumatay, di ba? Matalino ka, nadadaya ka pa. Ngayon, isang putok lang. Tatamaan kita. Sigurado ka. Walang kwenta. Kahit gaano ka kagaling. Hindi ka makakatakas. Sa bala ko. Noong panahon na iyon, ang tatay mo, ay ganito ko siya pinabagsak. Dahil hindi siya Hello, Laulu. Anong binabalak mong gawin itong mga nakaraang araw? Magkita tayo mamaya sa gabi. Kumain tayo. Ngayon. Kakain lang ng asawa ko. Halika na. Hindi lang ako. May ilang pang iba, mga kaklase ko rin. Minsan lang tayo magkikita. Sige. Pupunta na ako ngayon. Anong nangyari, asawa? Talagang hindi maganda ang timing. Si Lao Jiao at sila, nagtawag sa akin para kumain. Tingnan mo ang gulong ito. Walang anuman. Sige, umalis ka na. Tapos maghihintay ako sa bahay. Pasensya na. Ayaw ko ring mapahiya ka. Pasensya na. Tara na, anong hinihintay mo pa? Gusto mo bang isama mo ako? Walang kwenta. Ayaw nilang isama ang asawa nila. Sa labas mag-inuman, sa kanila yon. Ako, gusto ko. Ay, asawa, lumabas tayo para kumain ng masarap. Nailabas ko na ang kotse. Nakapark na sa baba. Sabi mo isa ka lang. Sumasakay ng maliit na e-bike. Anong pinapalabas mo? Ikaw ang bahala. Sa 2 gulong na electric, ay isang bagong enerhiya iyon. Anong nangyari? Kakatapos ko lang suwiin. Puno na ang baterya. Pumasok ka na. Pupunta lang ako sa banyo. Ginoong Jiao, si Ginoong Lu. Matagal nang hindi nagkita. Ngayon, sabihin natin ng maayos Si Lao Lu ay hindi makainom ng alak. 3 taon na ang nakalipas. Nakipaglaban siya kay Laito. Nang siya'y naging matatag sa kanyang tungkulin. Kaya siya'y nasaktan ng kaunti. Halos hindi na ako naisalba. Lao Lu, kamusta na ang katawan mo ngayon? Ngayon, bumubuti na ang kalagayan ko. Sinasabi ko sa'yo, ngayon, dinala ko, ang asawa ko. Ko talagang magpaliwanag ng maayos sa'yo, para lang sa'yo. Sinasabi ko, hindi madaling. Jiao, kailangan mong kumain ng mabuti. Talagang dapat mong subukan. Ngunit, nakapak na ako. Dala ko na para sa'yo. Tada. Australian lobster. Pakiusap, ako na isang malaking anak na babae, ng isang mayamang pamilya, anumang makakain sa dagat o bundok, hindi ko pa nasubukan. Oo nga. Sabi mo nga, ikaw ay isang mayamang anak na babae ng Qing. Ngayon ay naging ugali na ang ilagay ang natirang pagkain sa refrigerator. Bakit? Kasama ang manok, kasama ang aso Hindi ba't dahil sa mga magulang ko? Noong nakaraan sinabi nilang wala kang ambisyon. Ayaw ko lang talaga, nakunin ang pera nila. Nakakainis isipin.